Isang 65 taong gulang na bilyonaryong biyudo, umibig sa isang 18 taong gulang na dalaga, ang pagtataksil sa likod nito ay ikagugulat ng lahat. Sa tahimik na bayan ng Mabalacat, sa lalawigan ng Pampanga, ang pangalang Santos ay naging isang alamat, isang simbolo na hindi na mabubura sa alaala ng mga tao. Ang lalaking iyon, na kilala bilang isang tagong bilyonaryo, ay may dalang isang kwentong puno ng pagsubok at tagumpay. Si Ginoong Santos, sa kanyang edad na 65, ay isang anak ng Pampanga, ngunit itinayo niya ang kanyang maningning na karera sa Timog, kung saan binuo niya ang isang malakas na imperyo sa negosyo ng mga materyales sa konstruksyon. Ngunit 5 taon na ang nakalipas, isang malupit na karamdaman ang umagaw sa kanyang pinakamamahal na asawa. Ang sakit na yon ang nagtulak sa kanya na iwanan ang magulong buhay sa syudad at bumalik sa kanyang tinubuang bayan upang hanapin ang kapayapaang matagal nang nawala. Dala niya ang isang pangarap mula pa noong kanyang kabataan, ang magtayo ng isang scholarship fund para sa mga mahihirap ngunit matatalinong bata sa kanilang lugar. Ang kanyang ginintuang puso at kababaang loob ay umantig sa puso ng lahat. Iginagalang siya hindi lamang dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil din sa kanyang marangal na pagkatao. Namuhay siyang mag-isa sa isang marangyang mansyon na napapaligiran ng malawak na luntiang palayan. Tuwing umaga, dahan-dahan siyang naglalakad, umiinom ng tsaa, at nilulunod ang sarili sa pagbabasa. Usap-usapan ng mga tao na mula nang pumanaw si Ginang Maria, ang kanyang tapat na asawa na kasama niya sa loob ng 35 taon ng hirap at ginhawa, ang puso ni Ginoong Santos ay naging bato na. Maraming biyuda ang sumubok na mapalapit sa kanya, umaasang mapainit ang kanyang malungkot na puso, ngunit magalang niya silang tinatanggihan. Hanggang sa isang araw, itinadhana silang magkita ni Isabel. Si Isabel, isang bulaklak na kararating pa lang sa edad na 18, mahiyain at dalisay, ay nakatira kasama ang kanyang ina, si Aling Reyes, sa isang sirasirang dampa na ilang daang metro lang ang layo mula sa mansyon ni Ginoong Santos. Ang kanilang pamilya ang isa sa pinakamahirap sa kanilang nayon, malupit silang iniwan ng kanyang ama noong bata pa siya. Si Aling Reyes, napasan ang bigat ng paghahanap buhay, ay nagsasaka at nagtitinda ng kung ano-ano. Matagal na siyang kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang katusuhan at mga kalkuladong salita. Palagi niyang itinatanim sa isipan ng kanyang anak ang isang malupit na katotohanan. Ang ganda ng isang babae ay isang sandata para baguhin ang buhay, huwag mo itong sasayangin sa mga lalaking walang-wala. Ngunit si Isabel ay may pusong taliwas sa kanyang ina. Kahit lumaki sa ilalim ng paghubog nito, napanatili niya ang kanyang marupok at dalisay na anyo at nanatiling masunurin. Katatapos lang niya ng graduation exam at habang naghihintay ng resulta, tumanggap siya ng trabaho sa isang bagong bukas na kapihan sa tabi ng daan, kung saan madalas dumaan si Ginoong Santos tuwing umaga. Isang umaga, pumasok si Ginoong Santos sa kapihan. Sa unang sandali na nagtama ang kanilang mga mata, ang kanyang pusong bato ay biglang natunaw, tumibok ng may nag-aalab na damdamin na parang unang pag-ibig. Sa edad na 65, marami na siyang nakitang dilag, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang imahe ng 18 taong gulang na dalaga na may mahaba at itim na buhok, magandang tindig, at inosenteng ngiti ay may kakaibang pang-akit, na nagpabalik sa kanya sa pakiramdam ng isang binatang tinatamaan ng pag-ibig. Marahil, ang malinaw na mga mata ni Isabel na parang lawa sa taglagas, o ang kanyang magalang at mahinhing pagkilos ang hindi sinasadyang nagpaalala sa kanya sa yumaong asawa. Sa panig naman ni Isabel, hindi niya inakala na ang isang makapangyarihang lalaki tulad ni Ginoong Santos ay magiging ganoon kalapit at kabait. Kahit matanda na, hindi siya kailanman nagpakita ng kayabangan. Kinausap siya nito ng malumanay, at sa bawat pag-alis, ang tip na iniiwan nito ay 3 hanggang 5 beses na mas malaki kaysa sa ibang mga customer. Nagbiro pa ang may-ari ng kapihan, kung makukuha mo ang puso niya, isang hakbang ka na lang para maging isang ginang. Mula sa mga tasang kape sa umaga, nagsimulang humanap ng paraan si Ginoong Santos upang mapalapit sa kanya. Taos puso niyang inanyayahan ang mag-ina sa kanyang bahay para sa isang hapunan, magiliw na nangumusta, bukas palad na tumulong sa pagpapaayos ng kanilang sirang bahay, at nag-alok pa na sagutin ang lahat ng gastos ni Isabel sa kolehiyo. Nagsimulang magbulungan ang buong nayon. Ang ilan ay humanga sa matinding pag-ibig ni Ginoong Santos, habang ang iba ay nangutya, sinasabing sinusubukan ni Isabel na umakyat sa lipunan. Ngunit lahat ng tsismis ay hindi napigilan ang isang pag-ibig na umuusbong, na lalong lumalalim sa bawat araw.
Noong hapong iyon, isang biglaang malakas na ulan ang bumuhos, ginagawang isang ilog ng putik ang daan. Walang tao sa kapihan, maliban kay Isabel. Gaya ng dati, dumating pa rin si Ginoong Santos, ang manipis niyang jacket ay bahagyang nanginginig sa ginaw, ang kanyang buhok na may mga puti ay basa ng ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag pa rin sa kakaibang init. Agad na tumakbo palabas si Isabel, hawak ang isang payong para sa kanya. Ang maliit na kilos na iyon ay nagdulot ng kakaibang kilig sa puso ni Ginoong Santos. Ang dalagang ito, kahit 18 pa lang, ay may kilos na pino at maalaga tulad ng isang bihasang babae. Salamat, Isabel. Sa ganitong panahon, nagtatrabaho ka pa rin? Tanong niya sa malumanay na boses. Dahan-dahang tumango si Isabel, may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Opo, malungkot din po kasi sa bahay, kaya nagtatrabaho na lang ako. Sanay na po ako sa ulan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mga simpleng salitang iyon ay nagpagaan sa mabigat na damdamin ni Ginoong Santos. Sa loob ng 5 taon mula nang mamatay ang kanyang asawa, para siyang isang anino na gumagala. Kahit ngumingiti, nakikisalamuha, at tumutulong sa iba, alam niya sa kaibuturan na ang kanyang puso ay nanlamig na, wala nang pagnanasang umibig muli. Ngunit sa ilang salita lang mula kay Isabel, ang apoy ng pag-ibig sa kanya ay muling nag-alab, nagbibigay ng kakaibang init. Matapos inumin ang kanyang kape, tumayo siya, tumitig ng malalim sa mga mata ng dalaga, at malumanay na nagsabi, kapag libre ka, bisitahin niyo ako ng nanay mo sa bahay. Puno ng bunga ang mga puno ko ng pomelo, naghihintay lang na may pumitas. Bahagyang nagulat si Isabel, at namula ang kanyang mga pisngi sa hiya. Opo, sasabihin ko po kay nanay. Walang idinagdag si Ginoong Santos, tahimik siyang umalis, ngunit ang kanyang mga hakbang ay magaan na parang nabunutan ng tinik. Sa likuran, matagal na nakatayo si Isabel, mahigpit pa rin ang hawak sa tela, ang kanyang puso ay puno ng magkahalong damdamin, hindi ito pagkahumaling, hindi rin pagkagusto, kundi isang hindi maipaliwanag na kuryosidad, isang malabong pakiramdam na hindi niya maiwasang isipin. Nang gabing iyon, sa kanilang simpleng hapunan, ikinuwento ni Isabel ang paanyaya ni Ginoong Santos. Agad na binitawan ni Aling Reyes ang kanyang mga kubyertos, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagkalkula. Siya ay isang babaeng nakaranas na ng lahat ng pait sa buhay, at alam niya na ang pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran ay hindi darating ng 2 beses. Nag-alok na siya, huwag kang maging tanga. Bukas, sasama ako sayo. Ako mismo ang maghahanda ng pagkain, hindi natin pwedeng isipin nila na mababa tayo. Natigilan si Isabel sa reaksyon ng kanyang ina, ngunit wala siyang sinabi. Hindi niya lubos na nauunawaan ang mga plano sa isip ng kanyang ina, ngunit alam niya na ang matandang lalaking iyon ay hindi niya kinainisan, sa halip, nagdulot ito sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Kinaumagahan, bitbit ang isang basket ng sariwang prutas, marangyang pumasok ang mag-ina sa mansyon ni Ginoong Santos. Dahan-dahang bumukas ang marinal na tarangkahan, at isang malawak na hardin na puno ng mga puno at amoy ng pomelo ang bumungad sa kanila, na nagpahanga sa kanilang dalawa. Hindi maitago ni Aling Reyes ang inggit sa kanyang mga mata, habang si Isabel ay tahimik na nakatingin na may halong pagkamangha at paghanga. Sinalubong sila ni Ginoong Santos sa tarangkahan, ang ngiti niya ay kasing bait pa rin ng dati. Nakasuot siya ng puting polo, may hawak na tungkod na kahoy, at mukhang mas makisig kaysa sa mga lalaking kaedad niya sa nayon. Ang hapunan ay inihanda sa isang marangyang greenhouse na puno ng mga orkidya. Ipinakita ni Aling Reyes ang kanyang galing sa pagluluto, habang si Ginoong Santos ay tumulong sa pag-aayos ng mesa. At si Isabel, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nakaupo sa isang lugar na parehong maginhawa at formal, malayong malayo sa anumang pamilyang nakilala niya. Nang matapos ang pagkain, habang nagsasali ng tsaa si Ginoong Santos, tumingin siya kay Isabel ng may pagmamahal at nagsalita. Kung gusto mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral, handa akong tumulong. Kapag may pinag-aralan ang isang babae, mas magiging madali ang kanyang buhay. Ituring mo akong parang pamilya, huwag kang mag-atubili. Hindi alam ni Isabel kung ano ang isasagot, si Aling Reyes lang ang mabilis na nagpasalamat ng paulit-ulit, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang nakakita ng minahan ng ginto. Mula sa makasaysayang hapunan na yon, ang relasyon ni Ginoong Santos at ng mag-inang Isabel ay naging kakaibang malapit. Tuwing hapon, dumadaan siya sa kapihan, hindi lang para uminom ng tsaa, kundi para makita ang ngiti ni Isabel, gaya ng madalas niyang sabihin. At si Isabel, ang inosenteng 18 taong gulang na dalaga na hindi pa nakakalabas ng kanilang nayon,
ay unti-unting nahulog sa kabaitan at kahinahunan ng matandang lalaki. Si Ginoong Santos ay hindi lang matagumpay, kundi marunong ding makinig. Tuwing nagkukwento si Isabel, hindi niya ito pinapatigil. Madalas niyang ikwento ang kanyang mahirap na nakaraan, ang kanyang mga araw bilang isang mahirap na estudyante na umalis ng probinsya papuntang Maynila para magtrabaho. Kung paano siya nagbuhat ng mga mabibigat na bagay at nagtiis ng gutom para lang makapag-ipon at maipadala sa kanyang ina. Minsan, ikinuwento niya ang mga huling araw ng kanyang asawa, 4 na taong pakikipaglaban sa kanser, at kung paano siya nanatili sa tabi nito, personal na inaalagaan bawat pagkain at pagtulog. Naluha si Isabel habang nakikinig. Hindi pa siya nakasaksi ng ganoon kalalim at kadakilang pag-ibig. Iniwan siya ng kanyang ama noong hindi pa siya marunong magbasa. Ang kanilang bahay ay hindi kailanman nagkaroon ng anino ng isang tunay na lalaki. Lumaki siya sa galit ng kanyang ina at sa mga masasakit na aral na ang mga lalaki ay tingin lang sa babae bilang isang laruan. Kaya naman, nang harapin niya ang taos-pusong pagmamahal ni Ginoong Santos, lubos siyang nalito. Hindi siya makapaniwala na mayroon palang lalaking kayang magmahal sa isang babae nang walang hanggan. Noong una, pinanatili ni Isabel ang distansya. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata, hindi siya nakikipag-usap ng masyadong malapit. Ngunit hindi siya pinilit ni Ginoong Santos. Patuloy siyang matyagang dumadalaw araw-araw, magiliw na nangungumusta, at naghihintay hanggang sa ngumiti siya bago tahimik na umalis. Ang katapatan na iyon ay unti-unting natunaw ang yelo sa kanyang puso. Samantala, si Aling Reyes ay lalong naging aktibo. Tuwing may okasyon, nagdadala siya ng mga regalo, minsan ay mga sariwang gulay, minsan naman ay isang garapon ng atsara na siya mismo ang gumawa. Sa labas, sinasabi niyang iyon ay pasasalamat lang sa kabutihan sa kanyang anak, ngunit sa loob-loob niya, kinakalkula niya ang bawat hakbang. Pinagmamasdan niya ang bawat tingin ni Ginoong Santos kay Isabel, ang bawat salitang sinasabi niya tungkol sa dalaga. Isang gabi, nang silang dalawa lang, bumulong siya, mahal ka talaga niya. At ang pag-ibig ng matandang lalaki ay mas malalim at matatag. Pag-isipan mo, sa mundo, ilan lang ang may ganyang pasensya sa isang tulad mo. Pakakasalan ka niya, iiwanan sa iyo ang buong yaman, isang buhay na masagana at walang alalahanin. Hindi kita pinipilit, pero kung matalino ka, alam mo kung aling landas ang pipiliin mo. Nanahimik si Isabel. Hindi siya sumang-ayon, hindi rin tumutol. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nalulunod siya sa isang hindi maipaliwanag na pag-aalinlangan. Halos 50 taon ang agwat nila ni Ginoong Santos, mas matanda pa sa kanyang ina. Ngunit hindi siya bastos, hindi malibog at walang bahid ng panlilinlang. Tahimik lang siyang mabuti sa kanya. Kapag may sakit siya, nagpapadala siya ng gamot. Kapag umuulan, tumatawag siya para tanungin kung nilalamig siya. Ang mga maliliit na pag-aalalang iyon ay nagpapainit sa kanyang puso. Isang hapon ng Hunyo, tumawag si Ginoong Santos at inanyayahan ang mag-ina sa kanyang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdahilan si Aling Reyes na abala sa bukid, sinadyang itulak si Isabel na mag-isa. 18 na ang anak ko, hindi na kailangan ng nanay sa tabi niya. Kailangan mong maging matapang para mabuhay. Sabi niya at inabot sa anak ang isang bagong bestida, pinayuhan itong mag-ayos ng maganda. Pumunta si Isabel sa bahay ni Ginoong Santos na may kaba, ngunit nang bumukas ang tarangkahan ng mansyon, nakita niya itong nakatayo na, may hawak na isang pumpon ng puting rosas. Hindi siya gaanong nagsalita, inabot lang sa kanya ang bulaklak at mumiti, "Congratulations, nakapasa ka sa kolehiyo. Natanggap ko ang listahan kaninang umaga." Natigilan si Isabel, hindi pa niya tinitingnan ang resulta ng kanyang pagsusulit, pero alam na ni Ginoong Santos. Nanginginig niyang tinanggap ang mga bulaklak, pabulong na nagpasalamat. Isang kakaibang damdamin ang sumibol sa kanyang puso, hindi ang nag-aalab na pag-ibig ng mga kabataan, kundi ang pakiramdam na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay pinahalagahan at inalagaan siya. Nang araw ding iyon, sinabi ni Ginoong Santos ang isang bagay na hindi malilimutan ni Isabel. Kung papayagan mo, gusto kitang alagaan at protektahan bilang isang lalaki sa pamilya. Walang pilitan, walang tali, gusto ko lang ng pagkakataong mahalin ka ng buong kabaitan. Nanahimik si Isabel ng matagal, at si Ginoong Santos ay hindi naghintay ng sagot. Noong sandaling iyon, nakaupo lang siya, tahimik na pinagmamasdan ang munting dalaga sa kanyang harapan, na may mga mata ng isang taong naghintay ng buong buhay para magmahal muli, kahit na ito ay isang maliit na pag-asa lamang.
Pagkatapos ng emosyonal na pagkikita, umuwi si Isabel na may mabigat na puso. Magdamag siyang nakaupo sa tabi ng bintana, yakap pa rin ang puting rosas na bigay ni Ginoong Santos. Ang banayad na amoy ng bulaklak na humalo sa pamilyar na amoy ng bukid ay parang pumipiga sa kanyang puso. Hindi siya manhid. Naiintindihan niya na sa mga salitang iyon, ipinagkatiwala ni Ginoong Santos ang buong puso ng isang lalaking nakaranas ng pagkawala, naghintay ng matagal, at ngayon ay handang buksan muli ang kanyang puso, sa kabila ng lahat ng paninira na darating. Hindi na kailangang magsalita si Aling Reyes, sa pagtingin pa lang sa mukha ni Isabel pag-uwi nito, alam na niyang lahat ay naayon sa kanyang plano. Nang gabing iyon, hindi na siya nagparinig, direkta na niyang pinag-usapan ang pangmatagalang plano tungkol sa bahay, pag-aaral, at kasal. Hindi kita pinipilit, pero sa totoo lang, bihira ang lalaking tulad niya, mayaman, may posisyon, at tunay kang mahal. Ikaw naman, 18 ka pa lang, ang pinakamagandang edad ng isang babae. Kung marunong kang samantalahin ito, ang buhay mo ay magbabago ng tuluyan. Hindi sumagot si Isabel, tahimik lang na pumasok sa kanyang silid, niyakap ng mahigpit ang mga bulaklak, at hinayaang basain ng mainit na luha ang mga puting talulot. Sa mga sumunod na araw, hindi minadali ni Ginoong Santos si Isabel. Araw-araw pa rin siyang pumupunta sa kapihan, umuorder ng kanyang paboritong itim na kape, tinitignan siya ng may pagmamahal, at tahimik na umaalis kapag nakikitang abala siya. Minsan, pinadalhan pa niya si Isabel ng isang bagong-bagong e-bike, kasama ang isang sulat kamay na mensahe. Malayo ang daan papunta sa eskwela, ayokong nahihirapan ka. Kung hindi mo gusto, ibabalik ko. Napaiyak si Isabel pagkabasa. Bawat maliit na kilos niya ay unti-unting tinutunaw ang huling mga harang sa kanyang puso. Hindi ito simpleng material na bagay, kundi isang mapagkalingang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, ng isang lalaking marunong makinig sa pinakamalalim na kahinaan ng isang babae. At ang sagot ay dumating isang hapon, nang malapit nang bumuhos ang ulan. Naghihintay si Isabel sa labas ng tarangkahan ng mansyon, nanginginig ang kamay na may hawak na cake na siya mismo ang gumawa. Lumabas si Ginoong Santos, parehong nagulat at hindi maitago ang saya sa kanyang mga mata. Ngumiti ang dalagita, at mahinang sinabi, nagdala po ako ng cake para sa inyo, kasi naalala ko po na sabi niyo mahilig kayo sa matamis. Kinuha ni Ginoong Santos ang cake, naningilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang 18 taong gulang na dalagang ito, na hindi niya inakalang papasok sa kanyang buhay, ay nakatayo doon, kusang loob na lumalapit sa kanya, walang hinihinging pangako, walang paligoy-ligoy, sa pamamagitan lamang ng isang maliit na kilos na puno ng katapatan. Mula noong araw na yon, kahit walang nagsasabi, pareho nilang alam na ang hindi nakikitang tali na nag-ugnay sa kanila ay humigpit na. Tuwing umaga, inihahatid ni Ginoong Santos si Isabel sa eskwela, at tuwing hapon, dumadaan siya sa bahay nito para tumulong sa pag-aayos ng hardin, magluto, at magkwentuhan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa nayon. Nagsimulang lumabas ang masasakit na salita. Ang galing talagang umakyat ni Isabel. Matanda na si Ginoong Santos pero humahabol pa sa bata, hindi natin alam kung totoo ba o isang kasunduan lang. Lahat ng iyon ay nakarating kay Aling Reyes, ngunit mumisi lang siya. Para sa kanya, ang bibig ng iba ay hindi makapagpapakain sa kanila. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang plano ay tumatakbo ng maayos. Nagsimula siyang magparinig tungkol sa kasal kay Ginoong Santos, idinadahilan na malapit nang umalis ang kanyang anak para mag-aral, at kung walang malinaw na estado, mahirap iwasan ang tsismis. Hindi tumutol si Ginoong Santos, at siya pa mismo ang nag-alok kay Isabel. Kung handa ka na, gusto kong mag-ayos ng isang formal na pagpapakilala, hindi kailangang magarbo, ngunit sapat para maintindihan ng lahat. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Tumingin si Isabel sa kanya, may bahid ng pag-aalinlangan. Pero mag-aaral pa po ako, natatakot po ako sa sasabihin ng mga kaibigan ko. Ngumiti si Ginoong Santos. Hindi kailangang maintindihan ng lahat, sapat na malaman mo na hindi kita minamaliit. At kung hindi ka pa handa, kaya kong maghintay habang buhay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Isabel na may halaga siya, hindi dahil maganda siya, hindi dahil bata siya, kundi dahil iginagalang siya bilang isang tunay na tao. Samantala, nang marinig ni Aling Reyes na binanggit ni Ginoong Santos ang kasal, lihim siyang naghanda para sa isang mas malaking plano, isang planong nakatago sa likod ng kanyang mga matang mapanlinlang. Ang pagpapakilala ay ginanap isang hapon ng Linggo sa huling bahagi ng Agosto, sa Marangyang mansyon ni Ginoong Santos. Ang sikat ng araw ay banayad,
ang hangin mula sa mga palayan ay may dalang amoy ng dayami at lupa na lumilikha ng isang kapaligirang parehong simple at formal. Malayo sa mga mararangyang pagdiriwang ng mga mayayaman, ang okasyong ito ay simple ngunit napakainit. Ang mga panauhin ay karamihang malalapit na kapitbahay, ilang dating kaibigan ni Ginoong Santos, at ilang opisyal ng barangay. Si Ginoong Santos ay isang pribadong tao, kaya lahat ng inimbitahan ay alam na ang kaganapang ito ay napakahalaga sa kanya. Nakasuot si Isabel ng puting barutsaya, ang kanyang buhok ay bahagyang kulot at nakalugay, ang kanyang mukha ay walang gaanong kolorete, ngunit nagpapakita pa rin ng dalisay na kagandahan ng isang dalaga mula sa probinsya. Hindi niya maitago ang kanyang kaba, palaging hinihigpitan ang kanyang damit, at palihim na tumitingin sa paligid na tila naghahanap ng simpatsya sa gitna ng daan-daang mapanuring mga mata. Lumabas si Ginoong Santos, nakasuot ng puting polo at madilim na asul na pantalon, ang kanyang lakad ay mabagal ngunit matatag. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Isabel, sa harap ng lahat, at ipinahayag ng malumanay ngunit may otoridad, opisyal kong itinuturing si Isabel bilang bahagi ng aking pamilya. Mula ngayon, siya ang makakasama ko sa nalalabing bahagi ng aking buhay. Tila huminto ang hangin, narinig ang mga bulungan, at nagpalitan ng mga tingin na puno ng pagtataka. Ilang tao ang pilit na umiti para bumati, ngunit malinaw sa lahat ang halos kalahating siglong agwat ng edad sa pagitan nila, na parang isang malalim na bangin na mahirap punan sa isipan ng komunidad. Si Aling Reyes, syempre, ay mahusay na gumanap sa kanyang papel bilang isang nagpapasalamat na ina. Walang tigil siyang umingiti at nakikipag-usap, abala sa pagsasali ng tsaa, at palaging pinupuri. Napakapalad ng aming pamilya na minahal ni Ginoong Santos. Kahit bata pa si Isabel, mabait at masunurin siya, at maswerte siyang nakatagpo ng isang taong maunawain tulad ninyo. Ngumiti lang si Ginoong Santos, walang anumang pagyayabang. Para sa kanya, ang katanyagan at kayamanan ay matagal nang hindi kailangang patunayan. Ang tanging ninanais niya ngayon ay isang kasama sa mga huling taon ng kanyang buhay. Isang maliit na kamay na magpapainit sa kanyang malungkot at tahimik na mga araw. Natapos ang pagdiriwang sa isang maningning na paglubog ng araw. Paunti-unting umuwi ang mga tao, ang ilan ay nag-uusap, ang iba ay nakikisimpatya, ngunit ang mga sangkot ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Hinatid ni Ginoong Santos ang mga bisita hanggang sa tarangkahan, habang si Isabel ay nakatayo sa beranda, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi siya makapaniwala na isang araw ay makakapasok siya sa isang marangyang mundo, na ibang-iba sa mahirap na dampang tinitirhan niya sa loob ng 18 taon. Nang gabing iyon, dinala ni Ginoong Santos si Isabel sa hardin para maglakad-lakad. Maagang sumikat ang buwan, nagbibigay liwanag sa mga puno ng pomelo na hitik sa bunga. Huminto siya sa tabi ng mga puting orkidya na itinanim ng kanyang yumaong asawa. Tinitigan ito ng matagal at mahinang sinabi, akala ko, mamumuhay akong mag-isa habang buhay. Ngunit nang makilala kita, napagtanto ko na ang tao, gaano man kalakas, ay nangangailangan ng isang tahanan. Ang isang tunay na tahanan ay hindi lang isang magandang bahay. Nakinig si Isabel ngunit hindi nangahas sumagot. Alam niya na sa mga mata niyang malumanay ay maraming alaala na natutulog, at ngayon, siya ay isang bagong dating lamang. Naramdaman niya ang kanyang sarili na napakaliit, na parang pumapasok sa isang mundong napakalalim na hindi niya kailanman naisip noong siya ay isang simpleng estudyante pa lamang sa probinsya. Mula noong araw na yon, unti-unting tinanggap ng mga tao sa nayon ang relasyon ni Ginoong Santos at Isabel. Kahit hindi pa tuluyang nawala ang mga bulungan, nang makita nilang masaya siya at masunurin si Isabel, nagsimulang magbago ang kanilang pananaw. Tanging isang tao, si Aling Reyes, ang hindi tumitigil sa pagkalkula. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga ari-arian, dokumento, at maging sa huling habilin. Tuwing nakikipag-usap siya kay Ginoong Santos, maingat niyang isinasama ang mga usaping legal, na parang nag-aalala sa kinabukasan ng kanyang anak, ngunit sa katunayan ay unti-unting isinasagawa ang planong matagal na niyang binalak. At dito nagsimulang umusbong ang mga tahimik na problema sa mansyon na tila puno lamang ng pag-ibig at kaligayahan. Pagkatapos ng pagpapakilala, ang relasyon ni Ginoong Santos at Isabel ay opisyal na naging sentro ng usapan sa nayon. May mga sumusuporta, ngunit marami rin ang kumukutya. Ngunit para kay Ginoong Santos, lahat ng iyon ay walang halaga. Tanging si Isabel ang mahalaga sa kanya. Ang munting dalagang iyon ang muling nagpatibok sa kanyang puso sa edad na 60.
Sa mga sumunod na araw, abala si Ginoong Santos sa pag-aayos ng lahat para makapaghanda si Isabel sa pagpasok sa Maynila. Siya mismo ang nakipag-ugnayan sa universidad, umupa ng isang komportableng dormitoryo, at bumili ng lahat ng kailangan mula sa mga libro hanggang sa damit. Plano pa niyang personal na ihatid si Isabel sa syudad. Ngunit si Aling Reyes, gaya ng dati, ay nakialam. Matamis siyang nagpayo, hayaan na nating mag-isang pumunta si Isabel para masanay. Nasa kolehiyo na siya, dapat nating hayaan siyang maging independent. Kung palagi siyang aalagaan dito, mahihirapan siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nagulat si Ginoong Santos, ngunit iginalang niya ang opinyon nito. Inisip niya na si Isabel ay papasok sa isang mahalagang yugto ng kanyang buhay at kailangan niyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi niya kayang maging ama na laging nagpoprotekta sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang sipag sa sarili na ito ay unang hakbang lamang sa isang mas masalimuot na plano. Noong araw na umalis si Isabel, hinatid siya ni Ginoong Santos hanggang sa terminal ng bus. Bago siya umalis, inabot niya sa kanya ang isang serye ng mga sobre na naglalaman ng isang bank card na may laman na isang savings account sa pangalan niya at isang bagong smartphone. Niyakap siya ni Isabel ng mahigpit. Kahit na sa simula, ang nararamdaman niya para sa kanya ay paghanga at pasasalamat lamang, unti-unti niyang napagtanto na higit pa ito roon. Hindi ito ang nag-aalab na pag-ibig ng kabataan, kundi isang ugnayan, isang pakiramdam ng seguridad, isang bagay na hindi niya pa nararanasan sa kanyang buhay. Ngunit sa kabilang banda, si Aling Reyes ay hindi kasing kalmado. Pagkaalis ng kanyang anak, mas madalas na siyang nagpapakita sa mansyon ni Ginoong Santos. Nagdadala siya ng mga regalo mula sa probinsya, mga kakanin, at maingat na nagluluto at naglilinis na parang gusto niyang gawing sariling bahay ang lugar. Tuwing tinatanggihan ni Ginoong Santos ang mga regalo o pera, tumatawa siya ng pilit, "Naku, Ginoo, kayo at si Isabel ay isang pamilya na, huwag na kayong mahiya." Si Ginoong Santos, na isang taong mapagmahal, ay nakaramdam ng kaunting pagkakasala dahil dinala niya ang anak nito sa isang ibang mundo. Kaya hindi siya naghinala na ang aktibong pagkilos na yon ay isang hakbang lamang para sa mas malalim na mga plano. Isang tanghali, habang nagbabasa siya, biglang nagtanong si Aling Reyes, "Ginoo, naisip niyo na po ba ang opisyal na pagpapakasal?" Ang ibig ko pong sabihin, para magkaroon ng desenteng estado si Isabel. Kasi kapag nag-aaral na siya, malalaman ng mga kaibigan niya na nakatira siya sa inyo nang walang kasal, hindi maganda ang sasabihin ng mga tao. Natigilan si Ginoong Santos. Mula nang magpasya siyang mahalin si Isabel, hindi niya naisip na pilitin itong magpakasal kaagad. Naiintindihan niya na si Isabel ay napakabata pa, may malawak na kinabukasan sa unahan, at natatakot siyang maging pabigat ito sa kanya. Ngunit hindi rin mali ang sinabi ni Aling Reyes, sa lipunang ito, ang walang estado ay nangangahulugang walang proteksyon. Kaya tumango siya, "Pag-isipan ko ito. Kung papayag din si Isabel, ayusin ko ang pagpapakasal, ngunit kailangan muna siyang maghanda." Nang marinig ito, umiti si Aling Reyes ng may kasiyahan, ang kanyang mga mata ay kumislap, hindi dahil sa emosyon, kundi parang isang taong naglagay ng isa pang matibay na ladrilyo sa daang kanyang itinatayo. Ang anak na mag-aasawa ng mayaman, ang ina ay magtatamasa ng ginhawa. Ngunit hindi niya alam na sa panahong nasa Maynila si Isabel, isang tahimik na pagbabago ang nagaganap sa kaluluwa ng dalaga. Mula sa kanyang pag-aaral, mga kaibigan, pananaw sa buhay, hanggang sa mga bagay na hindi kayang kontrolin ni Ginoong Santos. Unti-unting pumasok si Isabel sa isang mundo na kahit siya, na inakalang naiintindihan na ang lahat, ay hindi inasahan na magdudulot sa kanya ng pagkawala ng tiwala. Tag-araw sa Maynila, malamig ang panahon, abala ang mga kalsada. Pumasok si Isabel sa universidad na may maraming bagong karanasan, mula sa kapaligiran, paraan ng pagtuturo, hanggang sa mga taong nakapaligid sa kanya. Para siyang isang batang ibon na nawala sa malawak na kalangitan, parehong namamangha at nasasabi. Noong una, madalas tumawag si Isabel kay Ginoong Santos. Ikinuwento niya ang lahat, kung gaano kabait ang kanyang mga kasama sa kwarto, kung ano ang pagkain sa dormitoryo, kung nakakatawa ba ang mga guro. Si Ginoong Santos naman ay masusing nakikinig, minsan ay nagpapadala pa ng kanyang mga paboritong pagkain sa pamamagitan ng bus, at minsan ay nagpapadala ng pera para sa mga libro. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi kailangang maging pisikal, sapat na ang mag-alaga, protektahan, at subaybayan mula sa malayo. Ngunit unti-unting dumalang ang mga tawag, naging mas mabagal ang mga sagot sa text, at naging mabilis ang mga pagbati.
Ang dahilan noong una ay abalang schedule, pagkatapos ay group study, mga pagsusulit, at kung minsan ay walang signal. Hindi nagreklamo si Ginoong Santos, sa halip, sinabi niya sa sarili na si Isabel ay nabubuhay sa buhay ng kabataan, at hindi niya dapat itong itali sa kanyang sariling kalungkutan. Gayunpaman, sa kaibuturan, nakaramdam siya ng pagkabalisa, hindi sigurado kung bakit, ngunit ang kutob ng isang taong may karanasan sa negosyo ay nagsasabing mayroong nagbabago. Nagbago si Isabel. Malinaw na nagbago. Nagsimula siyang magbago ng pananamit. Hindi na ang mga simpleng damit kundi mga masikip na damit, punit na maong, at mamahaling sapatos. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay kinulayan na ng light brown at kinulot. Sa mga litratong ipinost niya sa social media, nakatayo si Isabel sa tabi ng mga lalaking kaedad niya, masayang nakangiti, minsan ay nakaakbay, mga kilos na hindi pa nakita ni Ginoong Santos sa kanya noon. Isang araw, biglang tumawag si Ginoong Santos at nasa isang bar si Isabel. Malakas ang musika, ang boses niya ay wala sa sarili, medyo abala po ako, tatawag na lang po ako mamaya. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa tahimik na mansyon, ang dilaw na ilaw ay nagbibigay liwanag sa kanyang matandang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi siya galit, nakaramdam lang siya ng isang malaking kawalan sa kanyang puso. Tila nagsimula nang magkaroon ng distansya sa pagitan nila ni Isabel, hindi dahil sa edad, kundi dahil siya ay lumilipad ng mataas, habang siya ay nananatili sa isang lugar. Sa Maynila, hindi sinadyang itago ni Isabel, ngunit totoo na siya ay nadadala sa isang bagong buhay. Mabilis siyang naging kilala sa kanilang klase, maganda at magaling magsalita, may kakayahang magpatawa. Hinahangaan siya ng kanyang mga kaibigan hindi lang dahil sa kanyang itsura, kundi dahil din sa mga mamahaling bagay na paminsan-minsan niyang ipinapakita. Isang bagong telepono, isang mamahaling pitaka, mga branded na sapatos. Hindi sila nagtatanong, ngunit naintindihan nila na mayroon siyang isandalan. Hindi rin ito itinago ni Isabel. Isang beses sa isang party ng klase, pagkatapos ng ilang baso ng fruit wine, sinabi niya sa kanyang mga malalapit na kaibigan. Ang boyfriend ko ay mas matanda sa akin ng mahigit 40 taon, isang bilyonaryo pero tunay akong mahal. Isang inwawd ang narinig, ang ilan ay nagulat, ang iba ay tumawa na parang nakarinig ng isang biro. Isang kaibigan sa tabi niya ang bumuntong hininga, alam mo ba? Kung ako ikaw, ganoon din ang pipiliin ko. Kailangan lang ng isang babae na makahanap ng tamang taong may pera at pag-ibig, hindi na kailangan pang mahirapan sa pag-ibig. Hindi sumagot si Isabel, ngumiti lang. Ngunit mula sa sandaling iyon, isang bagong ideya ang nagsimulang umusbong sa kanyang isipan. Hindi ba sapat ang pag-ibig at pagpapahalaga para mapanatili siya? Na ang buhay ng isang babae, tulad ng sinabi ng kanyang ina, ay may dalawang landas lamang para mabuhay ng ibang buhay. Maging asawa ng isang mayaman o maging maganda at mapanganib. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makatanggap si Isabel ng mga imbitasyon na kumain sa labas. Mga imbitasyon mula sa mga mayayamang estudyante na may sariling sasakyan, magalang magsalita, at mahusay manligaw. Sa kanila, may isang lalaking nagngangalang Miguel na mabilis na naging pamilyar sa kanyang mga mensahe. Sa simula ay mga simpleng mensahe lang, pagkatapos ay mga larawan ng pagkakape, panonood ng scene, at mga nakakatawang video. Napapatawa ni Miguel si Isabel, siya ay bata, magaling makipag-usap, at madalas magparinig, hindi ko akalain na mahal mo ang isang matanda. Kung may pagkakataon lang ako, siguradong mamahalin mo ako muli. Hindi ito pinigilan ni Isabel, hindi rin siya sumagot ng tiyak. Nagsimula siyang bawasan ang pagte-text kay Ginoong Santos, nagsimulang mainis sa tuwing tumatawag ito para lang magtanong, ano ang kinain mo ngayon, umuulan ba sa Maynila, pagod ka ba sa pag-aaral? Ang mga bagay na dati niyang ikinatutuwa ay ngayon ay nagiging abala na sa kanya. Hindi niya alam na sa isang pagkakataon, ang kanyang ina, si Aling Reyes, ay hindi sinasadyang nabasa ang mga mensaheng iyon. At sa halip na balaan ang kanyang anak, umisi lang ito at naisip, walang sinuman ang kayang magmahal sa isang matanda magpakailanman. Ang mahalaga ay kung kailan mo makukuha ang lahat ng kailangan mong makuha. Ang telepono ni Ginoong Santos ay tahimik na nakapatong sa mesa buong hapon. Walang text, walang missed call mula kay Isabel gaya ng dati. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa palayan na nagiging kulay ginto, ang kanyang puso ay mabigat. Kamakailan, napakabilis ng pagbabago ni Isabel. Ang kanyang mga text ay naging maikli, minsan isang salita lang, opo.
Ang mga tawag ay madalas napuputol dahil sa abalang pag-aaral, group discussion, o simpleng, pagod po ako ngayon. Naiintindihan ni Ginoong Santos na kailangan ng kabataan ng espasyo, ngunit siya rin ay may karanasan. Nararamdaman niyang mayroong hindi tama, hindi lang dahil sa pagdalang ng mga salita, kundi dahil sa damdamin. Ang pakiramdam noon, nang hilingin niya kay Isabel na bigyan siya ng pagkakataong mahalin ito, ay napakatapat at natural. Ngayon, ang natatanggap na lang niya ay panlalamig at distansya. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Isabel, ang boses niya ay kasing lambing pa rin ng dati. Naghapunan ka na ba? Matagal na tayong hindi nag-uusap. Miss na kita. Sa kabilang linya, tahimik si Isabel ng ilang sandali bago sumagot, nagre-review po ako, Ginoo. Marami pong ginagawa sa eskwela nitong mga nakaraang araw, hindi ko na po kaya mag-isa. Huminga ng malalim si Ginoong Santos, pilit na itinatago ang lungkot. Hindi kita gagambalain. Gusto ko lang sabihin, kung mayroon kang hindi gusto, sabihin mo lang sa akin, at atras ako. Mahinang tumawa si Isabel, ngunit ang sumunod na sagot ay isang malamig na opo. Pagkatapos ng tawag na yon, tahimik na nakaupo si Ginoong Santos sa dilim. Hindi nakabukas ang ilaw sa silid, tumingin siya sa larawan ng kanyang yumaong asawa, at bumulong sa sarili, nakikita mo ba? Naligaw na naman ako. Sa Maynila, hindi rin maganda ang kalagayan ni Isabel. Nagsimula siyang mainis sa mga regular na tanong ni Ginoong Santos. Ang pag-ibig na ibinigay niya sa kanya, taos puso at sapat, ay naging isang pabigat. Sa isang masigla at mapangakit na kapaligiran, hindi mapigilan ni Isabel ang kanyang kuryosidad at ang pangakit ng kabataan. Si Miguel, ang lalaking laging nasa tabi niya, ay unti-unting nakuha ang kanyang loob. Hindi tulad ni Ginoong Santos na puro tanong at padala ng pera, kasama niya si Miguel na naglilibot sa mga lumang kalye, binibilhan siya ng mga maliliit ngunit usong gamit, at hinahawakan ang kanyang kamay sa malamig na hapon ng Maynila. At higit sa lahat, hindi kailanman nagtanong si Miguel tungkol sa nakaraan, hindi binanggit si Ginoong Santos. Isa lang ang alam ko, ikaw si Isabel ngayon. At tungkol sa nakaraan, kung ayaw mong ikwento, hindi ako magtatanong. Sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Nanahimik si Isabel. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa, ngunit sa tuwing naririnig niya ang boses ni Ginoong Santos, nakakaramdam siya ng pagkakasala. Isang pakiramdam ng pagkalito sa pagitan ng puso ng isang mabait na lalaki, at ng hindi mapigilang pangakit ng isang binatang nagtutulak sa kanya patungo sa buhay na tunay niyang pinapangarap. Samantala, sa kanilang probinsya, hindi nagpapahuli si Aling Reyes. Madalas siyang pumunta sa mansyon ni Ginoong Santos sa dahilan ng paglilinis at pag-aalaga. Sa katunayan, inoobserbahan niya ang bawat detalye sa bahay, mula sa safe sa opisina hanggang sa mga papeles ng ari-arian. Minsan, nagtanong siya kay Ginoong Santos, may plano po ba kayong iwan kay Isabel? Ibig ko pong sabihin, mga papeles, bahay. Mahina po kasi siya, baka sakaling may mangyari, mayroon siyang masasandalan. Walang emosyon na sumagot si Ginoong Santos, huwag kang mag-alala, napag-isipan ko na ang lahat, pero hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin. Ang sagot na yon ay nagpadismaya kay Aling Reyes. Malinaw na mayroon pa ring pag-iinat si Ginoong Santos, kahit nagtitiwala, mayroon pa rin siyang itinatago para sa sarili. Ikinainis niya ito. Para sa kanya, ang plano ay magiging perpekto lamang kapag lahat, kasama na ang titulo ng lupa at bank account, ay nasa kamay na ng kanyang anak, at mas mabuti kung bago pa magbago ang isip ni Isabel. Isang hapon, tahimik siyang tumawag kay Isabel, ang boses ay may halong paninisi at pagbabanta. Mahal mo ba siya o nakikipagrelasyon ka lang para sa estado? Kung ano man ang plano mo, sabihin mo sa akin. Ayokong mawala sa atin ang lahat sa huli. Nanahimik si Isabel ng matagal bago sumagot, hindi ako sigurado. Pagod na ako, inay. Kinagat ni Aling Reyes ang kanyang labi, sa kanyang isip ay sunod-sunod na masasamang senaryo ang lumabas. Kung iwan ni Isabel si Ginoong Santos ngayon, kung hindi pa naililipat ang mga ari-arian, kung magigising ang matanda sa katotohanan, ang lahat ng pinaghirapan niyang plano para baguhin ang kanilang buhay ay guguho. Nang gabing iyon, sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya dumalaw sa anak, kundi para ayusin ang mga bagay na nanganganib masira. Huminto ang bus mula Pampanga sa Pasay Terminal ng alas 8 ng gabi. Bumaba si Aling Reyes na may dalang maliit na bag at isang matalas na tingin, na ibang-iba sa simpleng itsura ng isang ina mula sa probinsya.
Mabilis siyang naglakad sa gitna ng maraming tao, sumakay ng habal-habal papunta sa dormitoryo ni Isabel. Malamig ang gabi sa Maynila, ngunit hindi ito nakapigil sa kanya. Sa kanyang isip, nawawala na sa kontrol ang lahat, at hindi niya papayagang mawala ang lahat sa kanya. Binuksan ni Isabel ang pinto nang makarinig ng katok, hindi inaasahan na ang kanyang ina ang nasa harap niya. Malinaw sa kanyang mukha ang pagkalito. "Anong ginagawa niyo dito, inay?" Hindi agad sumagot si Aling Reyes, itinulak lang ang pinto at pumasok, inilibot ang tingin sa maliit na silid bago nagsalita ng malamig, "Hanggang kailan mo pa ako itatago?" Nanatiling nakatayo si Isabel, parang nahuli sa akto. Alam niyang hindi basta-basta palalampasin ng kanyang ina ang anumang lumilihis sa plano. Umupo si Aling Reyes sa gilid ng kama, walang paligoy-ligoy. "Nakita ko ang mga litrato ninyo ng lalaking iyon. Yung Miguel." Nakaakbay, magkahawak kamay. "Akala mo ba walang makakaalam?" Yumuko si Isabel, walang sinabi. Namula ang kanyang mukha, hindi dahil sa hiya kundi dahil sa pagkalito. "Seryoso, iiwan mo na ba si Ginoong Santos?" Pataas ng pataas ang boses ni Aling Reyes, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Plano mo bang maging asawa ng mahirap habang buhay? O dahil lang sa mukha ng lalaking iyon, itatapon mo na ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon?" Tumingin si Isabel, namumula ang mga mata. "Hindi ko sinasadya, pero hindi na kami nagkakaunawaan ni Ginoong Santos. Mahal niya ako, alam ko. Pero hindi ko siya mahal, pasasalamat lang ang nararamdaman ko." Totoo. Ang mga salitang iyon ay nagpainit ng ulo ni Aling Reyes at napahampas siya sa mesa. "Pasasalamat pero iiwan. Ganyan ka sumagot sa akin. At akala mo ba mahal ka talaga ng binatang iyon? Anong meron siya? Nasaan ang sasakyan niya? Ang savings account? Ang estado? Ilang beses mo pa bang makikilala ang isang tulad ni Ginoong Santos? Nasaan ang utak mo, Isabel?" Napaiyak si Isabel, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa malayo, ngunit hindi makalaban sa masasakit na salita ng kanyang ina. "Inay, alam ko kung ano ang gusto ninyo, pero hindi ako pwedeng mabuhay na parang anino sa bahay na yon. Tuwing tumatawag si Ginoong Santos, nakokonsensya ako. Tuwing naririnig ko ang chismis, pakiramdam ko isa akong kalakal. Naisip niyo ba kung ano ang nararamdaman ko?" Ngumisi si Aling Reyes, ang kanyang mga mata ay mapanlait. "Pakiramdam? Nakakain ba yan? Hanggang ngayon, nangangarap ka pa rin. Isinakripisyo ko ang buong buhay ko, ngayon sa'yo na lang ako umaasa. Isang tango lang ni Ginoong Santos para sa kasal, lahat ay magiging sa'yo. Mula sa mansyon hanggang sa bank account. Tapos gawin mo na ang gusto mo. Kahit hindi mo siya mahal, dapat matalino ka. Huwag mong hayaang sirain ng pag-ibig ang iyong kinabukasan." Hinigpitan ni Isabel ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot siya sa sarili niyang ina. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, na nagtipid para lang makabili ng bigas at lugaw, ay naging isang taong mapanlinlang na nakakatakot. Hindi na ito para sa anak, kundi para sa plano ng ina. Wala na siyang sinabi, tahimik na lang siyang lumabas. Naglakad siya sa gabi, hindi alam kung saan pupunta. Gusto niya lang makatakas sa bigat na pumipiga sa kanyang puso. Samantala, sa Pampanga, binubuksan ni Ginoong Santos ang mga lumang text ni Isabel. Ang mga text noong tinatawag pa niya itong Ginoo, mahal, mahalagang matandang kaibigan. Binasa niya ang bawat linya, nangingilid ang luha. Habang nagbabasa, lalo niyang naramdaman ang distansya sa pagitan nila, hindi na dahil sa edad, kundi isang karagatan na hindi niya kayang languyin mag-isa. Balak niyang tawagan ito, ngunit nagbago ang isip. Natatakot siyang marinig ang boses ni Isabel na walang emosyon tulad ng dati. Natatakot siyang ang katotohanan ay malapit na. Si Isabel ay lumalayo sa kanya, tahimik at malinaw. Pagkatapos ng gabing iyon, iniiwasan ni Isabel ang kanyang ina. Nagdahilan siyang abala sa eskwela, sa mga kaibigan, at sinadyang paikliin ang mga text sa kanya. Naguguluhan ang kanyang isip. Sa isang banda, ang pagkakasala kay Ginoong Santos na nag-alaga sa kanya ng buong kabaitan. Sa kabilang banda, ang hindi nakikitang pressure mula sa kanyang ina na itinuturing siyang huling pag-asa para baguhin ang kanilang buhay. At sa gitna ay si Miguel na nagpapatibok sa kanyang puso bilang isang 18 taong gulang na dalaga na unang beses umibig. Noong hapong iyon, hinihintay ni Isabel si Miguel sa harap ng dormitoryo.
Taliwas sa kanyang masayang mukha, siya ay tahimik at nag-aalala. Dumating si Miguel, may dalang isang supot ng matatamis, at nang makita ang itsura ni Isabel, kumunot ang noo. May problema ba? Hindi sumagot si Isabel, hinilalang niya ito sa isang bangko. Maya-maya, nagsalita siya, kung sasabihin kong may nakarelasyon akong isang matandang lalaki, napakatanda, at namuhay akong parang asawa ng walang kasal, gusto mo pa rin ba akong makilala? Natigilan si Miguel. Nanahimik siya ng ilang segundo, ang kanyang mga mata ay naguguluhan ngunit mabilis na naging kalmado. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Isabel, at mahinang sinabi, akala mo ba wala akong alam? Mula sa telepono mo, sa bag mo, sa bank card mo, hindi ako bulag. Pero hindi kita minamaliit. Dahil kung totoo ka, walang halaga ang nakaraan. Yumuko si Isabel, tahimik na tumulo ang luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang may tumatanggap sa kanya, hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa pagkalkula, kundi dahil sa kung sino siya, kasama ang lahat ng kanyang sakit at pagsisisi. Miguel, pagod na ako. Hindi ko na alam kung paano mabuhay. Ang nanay ko, si Ginoong Santos, lahat ay parang isang bitag na ako mismo ang pumasok. Hindi na ako ang dating Isabel. Niyakap siya ni Miguel. Ikaw pa rin si Isabel. Kailangan mo lang piliin ang tamang landas, at sa lahat ng bagay, andito lang ako. Noong gabing iyon, isang malagim na pagkakataon ang nangyari. Si Ginoong Santos, habang nag-scroll sa Facebook gamit ang kanyang lumang telepono, ay hindi sinasadyang nakita ang isang larawan nina Isabel at Miguel sa isang kapihan. Hindi mula sa personal na account ni Isabel, kundi mula sa isang kaibigan niya, na may tag at isang maikling caption, ang pinakamagandang magkasintahan sa journalism department. Ang larawan ay parang isang sampal sa tiwala ni Ginoong Santos. Sa larawan, masayang nakangiti si Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning, ang kanyang mukha ay bahagyang nakahilig kay Miguel, na nakapatong ang kamay sa kanyang balikat. Ang kanilang kilos ay napakalapit na parang matagal na silang magkasama. Hindi agad nagalit si Ginoong Santos. Sa halip, tahimik siyang nakaupo, pinagmasdan ng mabuti ang bawat detalye, bawat anggulo, bawat emosyon sa mukha ni Isabel, isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng isang buwan. Hindi niya ito tinawagan, hindi rin nag-text. Ngunit ng gabing iyon, sa unang pagkakataon ay binuksan niya ang isang drawer na matagal nang nakakandado, kung saan nakatago ang mga kontrata, savings account, at isang hindi pa napipirmahang huling habilin. Sa huling habilin na yon, malinaw na nakasulat ang pangalan ng tagapagmana, Isabel Reyes, ipinanganak noong 2007, anak ni Ginang Reyes. Nanginginig niyang hinawakan ang panulat, ngunit sa halip na pumirma, ibinaba niya ito at bumuntong hininga. Kinaumagahan, tinawagan niya ang isang matalik na kaibigan, si Ginoong Garcia, isang retiradong abogado, para uminom ng tsa. Ginoong Garcia, sabi niya, ang boses ay kalmado. Kung ang isang matanda ay ibinigay ang lahat ng tiwala sa isang tao, ngunit nalaman niyang niloko siya, may paraan ba para protektahan ang kanyang ari-arian nang hindi sinasaktan ang sarili? Tiningnan ni Ginoong Garcia si Ginoong Santos, ang kanyang mga mata ay nag-aalala. Naghuhinala ka ba kay Isabel? Hindi direktang sumagot si Ginoong Santos, umiling lang. Ayokong maghinala, ngunit kung minsan, ang katahimikan ng taong mahal mo ay mas masakit kaysa sa pagtataksil. Napabuntong hininga si Ginoong Garcia. Ang kwento ni Ginoong Santos ay hindi na isang pribadong usapin sa pagitan ng isang matanda at isang dalaga. Ito ay nagiging isang malaking lamat at kung hindi mag-ingat, maaaring maging isang napakamahal na kabayaran para sa isang pusong sobrang tapat. Pagkatapos ng pakikipag-usap kay Ginoong Garcia, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Ginoong Santos. Sa buong buhay niya sa negosyo, hindi siya kailanman naloko o naisahan. Ngunit sa pag-ibig, napakadali niyang maniwala na parang isang binatang unang beses umibig. Nagsimula siyang mag-isa, hindi na tumatawag kay Isabel, hindi na nagtatanong. Sa halip, hiniling niya kay Ginoong Garcia na hanapin ang isang kakilala sa Maynila, isang pribadong investigador, para alamin ang tungkol sa isang binatang nagngangalang Miguel, na kaklase ni Isabel. Ayaw niyang gawin ito. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya, ngunit naintindihan niya, kung patuloy siyang magbubulag-bulagan, ang kabayaran ay maaaring ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang mahal ni Isabel, siya ba o ang binatang lumitaw sa likod niya wala pang isang taon. Pagkatapos lamang ng 3 araw, ipinadala na ang resulta.
Si Miguel, buong pangalan ay Miguel Cruz, 20 taong gulang, isang sophomore. Ang kanyang pamilya ay may katamtamang kita, ang kanyang mga magulang ay mga empleyado ng gobyerno sa Batangas. Walang sariling sasakyan, walang sariling bahay, nakatira kasama ang mga kaibigan sa isang inuupahang apartment. Magaling magsalita, nagkaroon ng hindi bababa sa 2 relasyon sa eskwelahan, at inakusahan ng kanyang dating kasintahan na namamangka sa 2 ilog, ngunit hindi na disiplina dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa ilalim ng ulat ay 2 larawan. Sa isa, magkatabi sina Miguel at Isabel sa isang kainan sa gabi. Ang isa naman ay nagpapakita sa kanila na magkayakap sa isang eskinita malapit sa dormitoryo, sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste. Natigilan si Ginoong Santos. Ang larawan ay hindi mahalay, hindi masyadong malapit, ngunit ang natural na kilos na yon ang nagpasakit sa kanya. Malinaw na hindi pinilit si Isabel, masaya siya, at mukhang maligaya. Itinupi niya ang larawan, huminga ng malalim na parang nagbaba ng 100 kilong bigat. Samantala, sa Maynila, si Isabel ay nasa estado ng matinding pagsisisi. Pagkatapos umuwi ni Aling Reyes, nabuhay siya sa pakiramdam ng pagkakasala. Iniiwasan niya si Miguel, hindi na nagte-text ng madalas. Hindi niya sinabi ang dahilan, ngunit naiintindihan ni Miguel. Isang gabi, inaya niya itong lumabas sa tabi ng lawa. Marahang umiihip ang hangin, ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng dilaw na ilaw. Hindi bumiti si Miguel, nagtanong lang, hindi ka pa rin makawala, di ba? Nanahimik si Isabel. Hindi niya alam kung ano ang tamang isasagot. Si Ginoong Santos ang pinakamabait na lalaking nakilala niya, ngunit si Miguel ang nagpapatibok ng kanyang puso. Hindi kita sinisisi. Pero ayokong maging pangatlo. Kung hindi mo pa siya nakakalimutan, bumalik ka na sa kanya. Nagulat si Isabel. Hindi niya inasahan na sasabihin iyon ni Miguel. Akala niya magagalit ito, pipigilan siya, ngunit hindi, umatras ito, binigyan siya ng pagpipilian. Pag-uwi sa kanyang silid, humiga si Isabel, ang kanyang isip ay puno ng mga alaala. Noong hinihintay siya ni Ginoong Santos sa ilalim ng ulan para lang iabot ang isang lunchbox. Noong masipag niyang itinanim muli ang mga bulaklak na gusto ni Isabel. Noong isinulat niya ang isang pagbati para sa kanyang pagkapasa sa kolehiyo. Pagkatapos ay ang imahe ni Miguel, bata, masigla, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na nabubuhay siya ayon sa kanyang edad. Kinaumagahan, nakatanggap si Isabel ng text mula kay Ginoong Santos. Kung libre ka ngayon, inaanyayahan kitang umuwi. May gusto akong ibigay sa'yo. Paulit-ulit niyang binasa ang text. Matagal na siyang hindi nag-text. Ang mga salita ay kasing lambing pa rin, ngunit naramdaman niyang mayroong kakaiba, parang isang paalam. Noong hapong iyon, sumakay siya ng bus pabalik sa Pampanga. Pagpasok sa tarangkahan ng mansyon, nakita niya si Ginoong Santos na nakaupo sa likod bahay, may hawak na tsaa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Lumapit si Isabel, nag-aalangan, nandito na po ako. Hindi agad lumingon si Ginoong Santos. Dahan-dahan siyang nagsali ng isang tasa ng tsaa, inilagay sa mesang bato sa tabi. Umupo ka. Uminom ka ng huling tasa ng tsaa. Natigilan si Isabel. Naramdaman niyang kumirot ang kanyang dibdib. Lumingon si Ginoong Santos, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagmamahal, kundi ang tingin ng isang taong nakalampas na sa bagyo. Alam kong nakapili ka na. Hindi mo na kailangang magsinungaling. Hindi kita sinisisi. Pero sana, huwag mo akong ituring na isang hagdanan para umakyat sa isang bagong buhay. Nanginginig na nagsalita si Isabel, gustong magpaliwanag, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay. Wala kang utang sa akin. Pero sa tingin ko, mula ngayon, dapat na tayong magkahiwalay ng landas. Hindi na kita pipigilan. Inabot niya sa kanya ang isang sobre na naglalaman ng isang folder at isang bank card. Isang paalam na regalo. Nandito ang tuition fee mo para sa 4 na taon sa kolehiyo, nagkakahalaga ng 600,000 piso. Malinaw, walang utang ang sinuman sa atin. Napaiyak si Isabel. Bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Ginoong Santos, tumalikod at pumasok sa bahay. Ang pinto ay nagsara sa likod niya, at isang kabanata sa buhay ng 18 taong gulang na dalaga ay opisyal ding nagsara. Nakaupo si Isabel sa bus pabalik sa Maynila, ang kanyang mga mata ay tulala habang nakatingin sa labas. Madilim ang gabi, ang mga ilaw sa kalsada ay mabilis na dumadaan na parang mga alaala mula sa Pampanga. Ang mga salita ni Ginoong Santos ay paulit-ulit sa kanyang isip.
Hindi na kita pipigilan. Hindi pa niya nakitang ganoon katigas si Ginoong Santos. Walang sigaw, walang paninisi, kundi ang katahimikan ng isang taong nawalan na ng pag-asa. Ang sobre sa kanyang bag ay kasing bigat ng bato. Hindi pa niya ito binubuksan. Alam niyang nasa loob nito ang lahat ng itinago niya para sa kanya, na may pagmamahal at pagpaparaya. Hindi niya maintindihan kung bakit napakasakit ng kanyang puso, samantalang ang taong pinili niya ay si Miguel, na nagparamdam sa kanya na nabubuhay siya ng totoo sa kanyang damdamin. Ngunit pagpasok sa kanyang inuupahang silid, naramdaman ni Isabel na isa siyang estranghero sa mundong kanyang pinili. Napaupo siya sa sahig, umiyak na parang isang batang nawalan ng pinakamahalagang bagay at hindi alam kung makikita pa itong muli. Nagring ang kanyang telepono, isang text mula kay Miguel, "Kain tayo mamaya, miss na kita." Hindi sumagot si Isabel. Pinatay niya ang kanyang telepono, nagtalukbong, at hindi kumain. Magdamag siyang nakahiga, ang kanyang puso ay walang laman. Samantala, sa Pampanga, halos mabaliw si Aling Reyes nang malaman ang nangyari. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Isabel kinaumagahan. Ang boses ng kanyang anak ay pagod at mahina. "Inay, tapos na kami ni Ginoong Santos. Huwag na po kayong pumunta doon." Natigilan si Aling Reyes, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang telepono. Nang matauhan, sumigaw siya, "Tanga! Sinira mo ang lahat. Hawak ko na ang lahat, pero itinapon mo lang para sa isang batang lalaki." Ang galit niya ay hindi lang dahil sa materyal na pagkawala, kundi sa pakiramdam ng kabiguan. Ang buong plano na kanyang binalak sa loob ng halos isang taon, na gawing bilyonaryo ang kanyang anak, na baguhin ang buhay ng kanilang pamilya, ay gumuho dahil lang sa isang emosyonal na pagkakamali. Agad siyang tumawag kay Miguel, ang kanyang boses ay puno ng utos. "Puntahan mo siya ngayon, ayusin mo ang lahat. Hindi ako papayag na matalo ng ganito." Sa kabilang linya, tahimik si Miguel ng ilang segundo bago ngumisi. "Kalma lang po, tita. Mahina ang loob niya ngayon, alam ko. Pero hindi pa nawawala ang lahat. Marami pang paraan para mabawi." Ang boses na yon ay malumanay ngunit puno ng pagkalkula, ibang-iba sa mainit at matamis na lalaking nakilala ni Isabel. Wala na siyang sinabi, ngunit sa kanyang isip ay may plano na. Noong hapong iyon, lumitaw si Miguel sa harap ng silid ni Isabel na may dalang bulaklak at mainit na pagkain. Sa pangatlong katok, binuksan ni Isabel ang pinto. Nakapajama pa rin siya, may maitim na bilog sa ilalim ng mata, at mukhang may sakit. Pumasok si Miguel, ang kanyang boses ay malumanay, "Alam ko na ang nangyari. Okay ka lang ba?" Umupo si Isabel, hindi sumagot. Inilagay ni Miguel ang pagkain sa mesa, hinila ang isang upuan, at hinawakan ang kanyang kamay. "Sorry kung dahil sa akin, nalito ka. Pero nandito ako hindi para manisi. Nandito ako para samahan ka, kahit wala ka ng pera, bahay, o ari-arian, andito pa rin ako." Ang mga salitang iyon, kung isang buwan na ang nakalipas, ay tiyak na makakaantig kay Isabel. Ngunit ngayon, parang isang paulit-ulit na recording, walang emosyon, walang katapatan. Tumingin siya kay Miguel. "Kung wala na talaga akong pera, mananatili ka pa rin ba?" Natigilan si Miguel. Isang segundo lang, ngunit sapat na para mapansin ni Isabelle ang pag-aalinlangan. Napatawa siya, isang tuyo at putol-putol na tawa. "Ang galing mong umarte. Mas magaling ka pa sa nanay ko." Nagbago ang mukha ni Miguel. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang malumanay na itsura, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. "Akala mo ba mahal kita dahil sa pera? Huwag mo akong isali sa komedya ninyo ng nanay mo. Pinili mong iwanan ang matandang iyon, hindi kita pinilit. Pero huwag mong isipin na lahat ay tanga para mahalin ka." Natigilan si Isabel. Hindi pa niya narinig si Miguel na magsalita ng ganoon, bawat salita ay parang latigo sa kanyang puso. At naiintindihan niya, mula sa sandaling ito, opisyal na siyang nag-iisa. Itinulak siya ng kanyang ina, niloko ng taong pinagkatiwalaan niya. At ang lalaking tunay na nagmahal sa kanya ay tumalikod na. Lahat ng landas na pinili niya ay nauwi sa isang dead end. 3 araw pagkatapos ng mabigat na pag-uusap nila ni Miguel, hindi pa rin lumalabas ng kanyang silid si Isabel. Nabubuhay siya sa isang malabong estado, parang isang anino. Naka-off ang telepono, nakakandado ang pinto, ang mga kahon ng instant noodles ay nakakalat. Ang mga damit ay nakatambak. Walang bumisita, walang tumawag. Walang ina, walang Miguel, walang Ginoong Santos.
Ipinagpalit niya ang lahat at ngayon, ang natira ay isang nakamamatay na katahimikan. Nang gabing iyon, binuksan ni Isabelle ang sobre na ipinadala ni Ginoong Santos, na parang huling saksak sa kanyang dumudugong puso. Sa loob ay isang folder ng mga dokumento ng tuition fee at isang bank card. At isang sulat kamay. Mahal kong Isabelle, hindi ko alam kung ano ang isusulat kundi pasasalamat. Salamat sa pagpasok sa buhay ng isang matandang tulad ko, kahit sandali lang. Tuwing nakikita kitang umingiti, pakiramdam ko ay nabubuhay ako muli. Pero naiintindihan ko, walang sinuman ang kayang panatilihin ang isang batang ibon sa hawla, lalo na kapag sapat na ang kanyang mga pakpak para lumipad. Hindi ako nanghihinayang sa pera, lalo na sa pag-ibig. Ang tanging pinanghihinayangan ko ay kung sana naging mas tapat ka, marahil ay naging lubos akong masaya. Naway maging sapat kang malakas para mabuhay sa iyong sariling paraan. Lubos na gumagalang Santos. Humagulgol si Isabel. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang siya ang dapat sisihin. Hindi dahil minahal niya si Miguel, kundi dahil itinuring niyang isang pagpipilian ang pag-ibig ng isang mabait na lalaki, at hindi isang bagay na dapat pahalagahan. Tinawagan niya ang kanyang ina, walang sumasagot. Tinawagan ulit, wala pa rin. Nag-text siya, nagkamali po ako, inay, ngunit sent lang ang lumabas, hindi seen. Noon na pagtanto ni Isabel na tuluyan ng pinutol ni Aling Reyes ang komunikasyon. Isang panlalamig na parang gusto na rin siyang itakwil, ang anak na sumira sa planong pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. At si Miguel, pagkatapos ipakita ang tunay na kulay, ay hindi na bumalik. Hindi na masend ang mga text, naka-private na ang Facebook account. Gusto sanang sisihin ni Isabel, ngunit nanlamig na ang kanyang puso. Naiintindihan niyang hindi kailanman naging tapat si Miguel. Ang pag-ibig na sinabi nito ay isang pagkukunwari lamang para sa isang plano, na maaaring siya mismo ang nag-isip, o maaaring may kinalaman din ang kanyang ina. Samantala, sa Pampanga, mas naging mapag-isa si Ginoong Santos. Ang mga umaga sa kapihan ay nawalan na ng tawanan, at maging ng amoy ng matamis na tinapay na gusto ni Isabel. Ang puno ng pomelo ay hitik sa bunga, ngunit wala siyang ganang pitasin. Ang malawak na mansyon ay naging isang haulang salamin na kumukulong sa kanya sa mga alaala. Isang hapon, nagpa siya si Ginoong Santos na gawin ang isang bagay na tila salungat sa kanyang sarili. Tinawagan niya ang isang kakilala sa Maynila at pinakiusapan itong alamin ang kalagayan ni Isabel. Hindi para kontrolin, kundi para lang malaman kung maayos pa ba siya. Ilang oras lang, nag-ulat ang kaibigan, ilang araw nang hindi pumapasok si Isabel, hindi lumalabas ng kanyang silid, mukhang pagod, at walang bumibisita. Nag-aalala ang kanyang mga kasama sa kwarto na baka mayroon siyang depresyon. Isang babaeng kaibigan ang nagsabi na dati ay masayahin si Isabel, ngunit mula nang makipaghiwalay, nagbago siya. Natigilan si Ginoong Santos. Hindi siya isang santo para magpatawad sa isang taksil, ngunit hindi rin niya kayang magbingi-bingihan nang malaman niyang ang dalagang dating tumatawag sa kanya na Ginoo ay nahihirapan sa mga resulta ng kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos ng lahat, minahal niya ito, isang tunay na pag-ibig, walang hinihinging kapalit, walang pagkalkula. Nag-book siya ng bus at tahimik na pumunta sa Maynila. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Isabel, nakarinig siya ng katok. 3 beses, tapos huminto, at maya-maya ay 3 beses ulit. Hindi tulad ng mga katok ng kanyang mga kasama, hindi rin tulad ng kay Miguel. Tumayo siya, binuksan ang pinto, at natigilan. Nakatayo doon si Ginoong Santos, mas payat, mas marami ng puting buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin, malumanay, mabait, at puno ng pag-aalala. Nanlaki ang mga mata ni Isabel, nanginginig ang labi, Ginoo. Walang sinabi si Ginoong Santos, inangat lang ang isang supot ng mainit na lugaw at isang kahon ng gatas. Ang tingin niya ay walang paninisi, walang panlalamig, kundi ang tingin ng isang ama sa isang anak na nasaktan. Alam kong hindi mo na ako kailangan. Pero kung itinuturing mo pa rin akong isang taong minahal mo, kumain ka muna para lumakas. Napahagulgol si Isabel, napaluhod, at niyakap ang kanyang mga binti. Nagkamali po ako, talagang nagkamali po ako. Dahan-dahang yumuko si Ginoong Santos, inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito, walang sinabi. Marahil naiintindihan din niya na may mga pagkakamaling hindi na maitatama, ngunit karapat-dapat pa ring patawarin, kung alam ng isang tao kung paano masaktan kapag nadapa. Nakaupo si Isabel sa likod ng kotse, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Ginoong Santos,
ang kanyang namumulang mga mata ay basa pa rin pagkatapos ng isang mahabang gabing walang tulog. Wala siyang sinabi, hinawakan lang ng bahagya ang damit nito na parang isang batang kakalabas lang sa isang bangungot. Si Ginoong Santos naman ay tahimik, hindi nagtatanong, hindi binabalikan ang nakaraan, nagmamaneho lang ng dahan-dahan. Bumalik sila sa Pampanga isang maulap na umaga. Ang palayan sa harap ng mansyon ay amoy tuyong dayami pa rin, ang puno ng pomelo ay nalalagas pa rin ang mga dahon, at ang mga puno ng nyog ay matataas pa rin, na sumasalamin sa kalagayan ng isang lalaking sanay na sa kalungkutan. Pinatuloy si Isabel sa dati niyang silid, kung saan inihanda niya ito para sa kanya noon. Ang bedsheet ay kulay lila pa rin, ang maliit na bookshelf ay nasa tabi pa rin ng bintana, at ang ilang mga nobela ay maayos pa ring nakasalansan. Tila walang nagbago, tanging ang puso ng tao na umikot at bumalik, puno ng mga lamat. Dinala ni Ginoong Santos si Isabel para sa isang general check-up. Ang resulta ay hindi masama, ngunit sinabi ng doktor na mayroon siyang mga sintomas ng mental exhaustion at kailangan ng pahinga. Tahimik na tumango si Ginoong Santos, hindi sinabi kahit kanino na tuwing gabi ay nagigising siya para lang pakinggan ang kanyang paghinga. Si Isabel naman ay nagsimulang mamuhay na parang ibang tao. Hindi na siya gaanong nagsasalita, iniiwasan ang social media, at hindi gumagamit ng telepono. Inalagaan niya ang mga halaman sa hardin, tinulungan si Ginoong Santos magluto, nagbasa ng libro, at minsan ay namumulot pa ng basura sa paligid bilang isang tahimik na paraan ng pagbabayad sala. Nagulat ang mga tao sa nayon noong una, ngunit kalaunan ay tinanggap din ang kanyang pagbabalik. Sabi nila, ang batang iyan ay hindi naman masama, buti na lang at mapagpatawad si Ginoong Santos. Ngunit habang binibigyan sila ng kaunting kapayapaan, isang bagong unos ang nagsimulang dumating. Sa pagkakataong ito, mula sa isang kadilimang hindi nila inaasahan. Si Miguel, sa Maynila, pagkatapos maglaho, ay hindi umalis dahil nasaktan. Sa katunayan, sinusubaybayan niya si Isabel mula sa malayo. Sa pamamagitan ng isang kaibigan na kasama ni Isabel sa kwarto, nalaman niyang bumalik na ito sa probinsya, at higit sa lahat, isang mahalagang impormasyon, bumalik na ang matanda, sinundo pa siya, at inaalagaan na parang prinsesa. Ngumisi si Miguel. Mula sa simula, hindi naging tapat si Miguel. Nakilala niya si Isabel sa pamamagitan ng kanyang ina si Aling Reyes. Nang makita ni Aling Reyes na lumalayo na si Isabel kay Ginoong Santos at nagkakagusto sa binatang iyon, sa halip na pagbawalan, siya pa ang lumapit. Tinawagan niya si Miguel at nangako ng komisyon kung magiging maayos ang lahat. Ang kanilang layunin ay hikayatin si Isabel na iwanan si Ginoong Santos para mawalan ito ng tiwala at pagkatapos ay bumalik para humingi ng tawad at doon hihilingin ang paglipat ng mga ari-arian bilang si patunay ng pag-ibig. Ngunit nasira ang plano dahil masyadong nagmadali si Miguel at hindi kasing dali kontrolin si Isabel tulad ng inaakala niya. Ngayon, wala na sa kontrol ni Aling Reyes ang lahat at si Miguel ay galit. Nagsimula siyang mag-text kay Isabel mula sa malumanay, mapanukso hanggang sa pagbabanta. Akala mo ba tapos na ang lahat dahil pinatawad ka niya? Akala mo ba mahal talaga kita? May mga litrato at video ako. Ayaw mo sigurong malaman niya kung ano ang mga sinabi mo tungkol sa pera niya, di ba? Namutla si Isabel nang mabasa ang mga text. Agad niyang pinatay ang kanyang telepono, tinanggal ang incest card, at binura ang kanyang mga social media account. Ngunit huli na ang lahat. Nagsimula nang magpakalat si Miguel ng mga anonymous na chismis sa social media. Isang 18 taong gulang na gold digger, isang matandang niloko, isang relasyon na isang malumanay na transaksyon lamang. Wala pang 24 oras, ilang mga tabloid ang nagsimulang mag-publish nito. Kahit hindi direktang binanggit ang pangalan, madaling nahanap ng mga netizen ang mga bakas. Nagkagulo ang buong nayon, nagbulungan ang mga kapitbahay. Ang mga nagmamalasakit ay nag-alala, habang ang mga may masamang hangarin ay nagalak. Lubos na nataranta si Isabel. Nagkulong siya sa kanyang silid, nanginginig na parang tinalikuran ng buong mundo. Wala na siyang luha para umiyak. Nalaman ni Ginoong Santos ang nangyari nang ipadala sa kanya ng isang kaibigan ang link ng artikulo na may mensahe, nagkakagulo na sa labas, anong plano mo? Hindi siya nagalit kay Isabel, hindi rin nahiya. Bumuntong hininga lang siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanahimik. Tinawagan niya ang kanyang abogado, pinakolekta ang ebidensya ng mga peking account at sinundan ang numero ng telepono ni Miguel.
Pagkatapos, pumasok siya sa silid ni Isabel, at mahinang sinabi, hindi mo na kailangang magtago. Panahon na para tumayo tayo. Ang bagyo ng tsismis ay hindi dumating na may kasamang kulog at kidlat, kundi tahimik na parang isang alon sa ilalim ng dagat, kumakalat sa lahat ng social media. Kahit walang direktang pangalan, ang mga larawan at lugar ay malinaw na ipinahiwatig, kaya madaling naintindihan ng mga tao kung sino ang matandang bilyonaryong niloko ng isang dalaga na pinag-uusapan. Sa Pampanga, nagsimulang magbulungan ang ilang kapitbahay sa likod ni Ginoong Santos tuwing pumupunta siya sa palengke o naglalakad. May mga nakikisimpatya, ngunit marami rin ang matagal nang naiinggit at nagagalak ngayon. Halos gumuho si Isabel. Namuhay siyang nakakulong, hindi nangangahas lumabas, hindi binubuksan ang telepono. Akala niya ay sapat na siyang malakas, ngunit nang harapin niya ang pangungutya ng publiko, doon niya nalaman kung ano ang tunay na kalungkutan. Ngunit si Ginoong Santos ay hindi yumuko. Sinimulan niyang gawin ang pinakamagaling niyang gawin, lutasin ang problema gamit ang isip. Sa tulong ng kanyang abogado, si Garcia, at ilang dating kaibigan sa larangan ng batas, kinolekta niya ang lahat ng mensahe ng pananakot mula kay Miguel, inisave ang mga maling artikulo, at, higit sa lahat, natuntun ang bank account ng isang taong nasa likod ng pagpapakalat ng mga ito. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Aling Reyes. Lumabas na pagkatapos siyang iwasan ni Isabel, hindi sumuko si Aling Reyes. Lumapit siya kay Miguel, hiniling na gawa ng paraan para pilitin si Ginoong Santos na ilipat ang mga ari-arian. Ngunit nang mawala sa kontrol ang lahat, humingi ng karagdagang pera si Miguel. Hindi pumayag si Aling Reyes, kaya pinutol niya ang komunikasyon, at mula noon, nagsimula siyang magpakalat ng mga tsismis para siraan sina Isabel at Aling Reyes na mailayuning mangikil pa. Matapos makolekta ang sapat na ebidensya, nagpasya si Ginoong Santos na magsampa ng kaso laban kay Miguel para sa paninirang puri at pagbabanta, at nagsampa rin ng reklamo laban kay Aling Reyes para sa pakikipagsabuatan. Nang gabing iyon, kumain sila ni Isabel. Simpleng hapunan na may adobo, sinigang at nilagang gulay, ngunit mabigat ang kapaligiran. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, sabi ni Ginoong Santos, ang kanyang boses ay malalim. Pero kailangan kong maging matapang ka at tumayong saksi. Dahil ang katotohanan ay dapat ibalik sa tamang lugar nito. Tumingin si Isabel, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot. Kung idedemanda ko si inay, tao pa ba ako? Tinignan niya ito ng matagal at sinabi, ang tunay na tao ay ang taong nangangahas mabuhay ng tama, kahit na ang nagkakamali ay isang kamag-anak. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pakikipagsabuatan, at ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang hahayaan mong sirain ka ng iba. Natigilan si Isabel. Buong gabi siyang nakaupo sa beranda, inaalala ang lahat. Mula sa unang pagkikita nila ni Ginoong Santos sa kapihan, hanggang sa unang hapunan sa hardin ng mga orkidya. Ang malumanay na tingin na ibinigay niya sa kanya nang iabot ang mga bulaklak para sa kanyang pagkapasa. Lahat ng iyon ay totoo. Ang pag-ibig na ibinigay niya sa kanya ay totoo. Kinaumagahan, kusa siyang pumunta sa opisina ni Attorney Garcia. Pumirma siya sa isang sinumpaang salaysay, kinukumpirma ang ginawa ng kanyang ina at ni Miguel. Bawat sulat ay isang hiwa, ngunit isa ring hakbang para pagalingin ang kanyang sarili. Samantala, sa Maynila, opisyal na inimbitahan si Miguel sa istasyon ng pulis. At si Aling Reyes, biglang lumitaw sa tarangkahan ng mansyon ni Ginoong Santos isang tanghali. Payat siya, marumi ang damit, at wala na ang kanyang dating talas. Nang makita si Isabel, sumigaw siya, pumanig ka na ba talaga sa kanya? Itinuturing mo na ba akong kaaway, Isabel? Lumabas si Isabel, ang kanyang mga mata ay tuyo, wala ng takot. Pumanig si inay sa pera, habang pinili kong pumanig sa sarili ko. Susugurin sana siya ni Aling Reyes para sampalin, ngunit lumabas si Ginoong Santos at hinarangan siya. Sino ang gusto mong saktan? Ako na lang. Ang anak mo ay hindi na isang piyesa sa iyong laro. Natigilan si Aling Reyes. Sa harap niya ay isang ibang Isabel, hindi na mahina, hindi na sunod-sunuran, kundi isang dalagang nangangahas putulin kahit ang ugnayan ng dugo kung ito ay nagdudulot ng sakit. Umalis siya sa galit, hindi na lumingon. Tiningnan siya ni Isabel, kumirot ang kanyang puso, ngunit hindi siya umiyak. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, alam niyang naglalakad na siya gamit ang sarili niyang mga paa. Isang linggo lamang pagkatapos magsampa ng reklamo si Ginoong Santos, nagsimulang makuha ng media ang kanilang atensyon.
Isang kilalang news website ang nagsimula sa isang banayad, ngunit nakakaintrigang pamagat, ang nakakaantig na kwento ng isang biyudong nagpatawad sa dalagang nagtaksil sa kanya. Ano ang nasa likod nito? Ang artikulo ay hindi nagbanggit ng pangalan, ngunit ang paglalarawan sa mga tauhan at sitwasyon ay halos kapareho kina Ginoong Santos at Isabel. Nakapagtataka, sa pagkakataong ito, hindi na kasing tindi ng dati ang reaksyon ng publiko. Marahil dahil sa kalmado at makataong kilos ni Ginoong Santos, napaisip ang mga mambabasa. Ang mga komento ay nagsimulang magbago. Napakabait niya. Tunay na may karanasan. Maliman ang dalaga, pero ang pagbabago ay mahalaga. Sana huwag na siyang idiin pa. Tunay na mapagpatawad. Naiyak ako habang binabasa. Mabilis na kumalat ang opinyon na yon. Maraming ibang website ang nagsimulang makipag-ugnayan kay Attorney Garcia para sa karagdagang impormasyon. Ngunit pinanindigan ni Ginoong Santos ang kanyang prinsipyo, walang panayam, walang pagbabahagi ng personal na buhay, hiniling lamang na maging tapat ang media sa pag-uulat para protektahan si Isabel. Si Isabel naman, pagkatapos harapin ang kanyang ina at pumirma sa salaysay, tila lumabas na sa kanyang dating shell. Hindi na siya ang inosenteng 18 taong gulang, hindi na rin isang puppet. Bumalik siya sa eskwela, humingi ng pahintulot na habulin ang mga naiwang aralin. Noong una, may ilang mapanuring tingin pa rin, ngunit hindi nagpaliwanag si Isabel. Nag-aral lang siya ng tahimik at masipag. At isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang propesor sa universidad, na tahimik na sumusubaybay sa buong pangyayari, ay inirekomenda si Isabel para sa isang espesyal na scholarship mula sa isang foundation na itinatag ng mga alumni. Ang kwalifikasyon ay hindi lang akademiko, kundi ang pagsisikap na malampasan ang mga pagsubok at positibong kontribusyon sa komunidad. Inanyayahan si Isabel para sa isang panayam. Hindi siya nag-atubiling ikwento ang kanyang buhay, kasama na ang kanyang mga pagkakamali, kahinaan, at pagsisikap na magbago. Pagkatapos, nanahimik ang buong panel. Walang nanisi, isang babaeng miyembro lang ang nagsabi, ang lakas ng loob mong sabihin ang totoo ay hindi madali. Naniniwala akong hindi ka nababalik sa dati mong landas. Yumuko si Isabel, nagpasalamat. Samantala, sinimulan ng harapin ni Miguel ang mga kahihinatnan. Matapos imbitahan ng pulisya, sinubukan niyang maging kalmado, sinasabing chismis lang sa internet, biruan lang. Ngunit sa sapat na ebidensya mula kay Ginoong Santos, lalo na ang mga mensahe ng pananakot at bank statement ng pagtanggap ng pera mula kay Aling Reyes, hindi na siya makatanggi. Ipinataw ang isang parusang administratibo. Kasabay nito, ang kanyang record ay inilagay sa internal system ng universidad at sa isang disciplinary hearing, pansamantala siyang sinuspinde habang hinihintay ang karagdagang pagsisiyasat. Ang dating sikat na lalaki ay iniiwasan na ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang social media account ay nalock at ang mga komento ay puno ng paninira. Gumuho na ang kanyang maskara at pati ang kanyang pag-aaral ay nanganganib. Sumigaw si Miguel sa kanyang silid, kasalanan ng babaeng iyon. Hinila niya ako pababa. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang kasalanan niya ang lahat dahil sa kanyang kasakiman. Akala niya kayang kontrolin ang lahat, ngunit hindi pala ganoon kadali ang buhay. Si Aling Reyes naman, matapos ipatawag para linawin ang kanyang papel sa kaso, ay lubos na nasiraan ng loob. Hindi siya ikinulong, ngunit ang kanyang pangalan ay isinapubliko sa kaso, pinagmulta, at nasira ang kanyang reputasyon sa kanilang lugar. Ang huling text niya kay Isabel ay, kung mamatay man ako, huwag mong isulat ang pangalan ko sa lapida. Binasa ito ni Isabel, hindi sumagot, ngunit tahimik na umiyak buong gabi. Kahit nagkamali at naging mapanlin lang ang kanyang ina, siya pa rin ang nagluwal sa kanya. Ang kanyang puso, gaano man kalakas, ay hindi kayang maging bato. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya hinayaang pigilan siya ng luha. Alam niyang para makapagpatuloy, kailangan niyang bitawan ang mga bagay na nagpabagsak sa kanya. Sinubaybayan ni Ginoong Santos ang lahat mula sa likuran. Hindi siya gaanong nakialam, hindi rin siya nagbigay ng mga salita ng aliw. Isang bagay lang ang ginawa niya, tahimik na dumalo sa seremonya ng scholarship, nakatayo sa likod ng auditorium, pinapanood si Isabel na umakyat sa entablado na nakasuot ng puting barot saya, ang kanyang mukha ay masaya at tiwala. Yumuko siya para magpasalamat, hindi alam na sa gitna ng mga tao sa ibaba, may isang lalaking nasaktan dahil sa kanya, at siya rin ang unang nagturo sa kanya kung ano ang pag-ibig na walang hinihinging kapalit.
Noong hapong iyon, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos sa Pampanga. Habang pauwi mula sa palengke, dahan-dahang nagbibisikleta si Ginoong Santos. Hindi siya gumamit ng payong, nakasuot lang ng manipis na kapote at sombrero. Sa basket, mga gulay, karne, at mantika, mga simpleng bagay na sumasalamin sa kanyang pamumuhay, matipid, maayos, at mabait sa lahat. Sa isang kanto malapit sa health center, isang mabilis na truck ang umiwas sa isang lubak, at hindi sinasadyang nabangga ang likurang gulong ng kanyang bisikleta. Mahina lang ang bangga, ngunit sapat para mawalan siya ng balanse. Nahulog si Ginoong Santos, ang kanyang ulo ay tumama sa semento. Agad na tumakbo ang mga tao para tulungan siya, dumudugo ang kanyang noo. Hindi gaanong marami, ngunit nawalan siya ng malay. Nang matanggap ni Isabelle ang tawag mula sa isang kapitbahay, natigilan siya. Katatapos lang niya ng kanyang final presentation, hindi pa nakakapagpalit ng damit ay agad siyang tumakbo sa terminal. Hindi siya umiyak, ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso at nabingi siya sa takot. Habang nasa biyahe, ang mga alaala ni Ginoong Santos ay lumitaw na parang isang slow motion na pelikula. Ang kanyang tindig na may tsinelas, ang simpleng tinulang niluto niya, ang kanyang tawa tuwing nagkakamali si Isabel sa kusina. Hindi niya maisip ang buhay na wala siya. Pagdating sa ospital, sinabihan siyang nasa emergency room si Ginoong Santos. Ang diagnosis, mild traumatic brain injury, epidural hematoma, kailangang ilipat sa mas malaking ospital para sa obserbasyon. Napaluhod si Isabel sa malamig na sahig, hinigpitan ang manggas ng doktor, at sinabing, mabubuhay pa po ba siya? Pakiusap, iligtas niyo po siya. Pinakalma siya ng doktor, sinabing may pag-asang gumaling kung maagapan. Ngunit dahil matanda na siya at may history ng high blood pressure, kailangan ng isang kamag-anak na pumirma at mag-alaga. Walang pag-aalinlangan, agad pumirma si Isabel. Kahit sa legal na aspeto ay wala siyang kaugnayan kay Ginoong Santos, sa kanyang puso, siya na lang ang natitirang pamilya niya. Sumama siya sa ambulansya. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Nakaupo sa isang plastik na upuan sa labas ng recovery room, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader, tahimik na tumutulo ang luha. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiiyak dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Pagkatapos ng 3 araw, nalampasan na ni Ginoong Santos ang kritikal na yugto. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay si Isabel na nakasandal sa kama, may maitim na bilog sa ilalim ng mata, magulo ang buhok, ngunit mahigpit pa ring hawak ang kanyang kamay. Ginoo, bulong niya, nandito po ako. Tinignan siya nito ng matagal, dahan-dahang tumango, ang kanyang labi ay gumagalaw ngunit walang boses na lumalabas. Inilapit ni Isabelle ang kanyang tainga. Bumulong ito, ang boses ay kasing nipis ng sinulid, huwag ka nang umalis, ha? Humagulgol si Isabelle, tumango na parang isang bata. Hinigpitan niya ang kanyang kamay, hinalikan ang kanyang noo. Dito na po ako, dito na magpakailanman, kung kailangan niyo po ako. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aksidente ni Ginoong Santos. Nagpadala ng pera at pagbati ang ilang taga-nayon. Tumawag ang guro ni Isabel para magbigay ng lakas ng loob, mas matatag ka kaysa sa inaakala ko. Nalampasan mo ang sakit ng hindi tumatakas. Ingatan mo ang mabuting puso mo. Ang mga dating nangungutya ay iba na rin ang tingin kay Isabel. Hindi siya nagpaliwanag, hindi nagdahilan. Tahimik lang niyang inalagaan si Ginoong Santos, bawat kutsara ng lugaw, bawat palit ng benda, hanggang sa maingat na pagsusulat ng mga bilin ng doktor. Hindi na siya ang inosenteng 18 taong gulang. Naranasan na niya ang sapat na pagkawala para malaman na hindi lahat ng nagmamahal sa iyo ay mananatili sa iyong tabi. Ngunit kung may isang taong nagpatawad sa iyo ng buong puso, huwag mo na siyang bibitawan. Isang umaga, nang tuluyan ng magising si Ginoong Santos, inalalayan siya ni Isabelle palabas ng ospital. Malamig ang panahon, ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga dahon. Umupo siya sa isang bangko, tumingin sa malayo, at nagtanong, gusto mo pa bang magpatuloy sa kolehiyo? Tumango si Isabelle, pero kapag magaling na po kayo. Umiti siya sa unang pagkakataon pagkatapos ng aksidente. Hindi ko pa napipirmahan ang huling habilin para sa scholarship ng mga mahihirap na estudyante. Hindi pa ako pwedeng umalis. Napatawa si Isabelle, isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil alam niyang ang kanyang buhay ay nagsimula na sa isang bagong kabanata, walang pagkalkula, walang kasinungalingan, tanging tunay na pagmamahal na lang.
Pagkatapos ng mahigit 2 linggo sa ospital, pinayagan na si Ginoong Santos na umuwi. Kahit mas mahina na siya, ang kanyang isip ay napakalinaw. Tuwing umaga, inaalalayan siya ni Isabel palabas para uminom ng tsaa at magbasa. Ang dating tahimik na bahay ay napuno na ng tawanan, hindi na magarbo, kundi isang mainit at tapat na kapaligiran. Ngunit isang bagong unos ang nagsimulang dumating, hindi mula sa loob, kundi mula sa labas. Sa isang sikat na social media forum, isang post ang lumabas na may pamagat, "Hot girl ng Pampanga, nakatira kasama ang 70 anyos na bilyonaryo pagkatapos ng iskandalo, scholarship ba o gimmick lang?" Ang post ay maingat na isinama ang larawan ni Isabel sa araw ng scholarship na may mga mapanuksong salita. Isang dalagang nasangkot sa isang love money scandal, ngayon ay pinupuri bilang isang taong nalampasan ang pagsubok. Sapat na ba ang ilang patak ng luha para mabura ang lahat ng kasalanan? O may isang makapangyarihang kamay sa likod nito? Mabilis na kumalat ang post, lumabas ang mga masasakit na komento, "Magaling lang sigurong umarte." Tunay na social climber na sinuportahan. Maging asawa lang ng matandang mayaman, makukuha mo na ang lahat. Tahimik na nakaupo si Isabel, binabasa ang bawat salita. Hindi siya umiyak, hindi nagalit, nakaramdam lang ng kawalan. Ang kanyang pagsisikap ay hindi pa rin sapat para pigilan ang panghuhusga ng mga tao. Naisip niyang kumalat na ang tsismis sa eskwelahan, nagsimulang magbulungan ang ilang estudyante. May isang nagtanong pa, "Isabel, sumakay ka ba ng sariling kotse o hinatid ka ng bilyonaryong driver mo?" Ngumiti lang si Isabel, hindi sumagot. Naiintindihan niyang mas lalo siyang pagtutuunan ng pansin kung sasagot pa siya. Tanging kilos lang ang makapagpapatunay kung sino talaga siya. Pumunta siya sa opisina ng dekano at hiniling na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga scholar. Sa kanyang sulat, sinabi niya, "Ayokong madumisan ang mabuting pera ng mga alumni dahil sa mga hindi pa napatutunayang bagay. Kung maaari, ibigay niyo ang scholarship sa mas karapat-dapat." Pagkatapos isumite ang sulat, bumalik siya sa kanyang maliit na inuupahang silid at nag-aral. Tinanong siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba nasasaktan?" Ngumiti siya. "Nasasaktan, pero hindi ko kayang isuko ang aking dignidad dahil lang sa sinasabi ng iba." 3 araw pagkatapos, isa sa mga miyembro ng scholarship committee, ang mismong babaeng nag-interview sa kanya, ay pinuntahan siya sa library. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. "Hindi kami nag-aalala sa iyong nakaraan. Ibinigay ang scholarship dahil sa iyong pagsisikap at katapatan. Hindi namin inaprubahan ang iyong pag-atras." Nagulat si Isabel. Inabot sa kanya ng babae ang isa pang papel. "Nagpasya kaming mag-organisa ng isang seminar na may pamagat na ang paglalakbay mula sa pagkakamali tungo sa paglago. Kung handa ka, ikaw ang magsisimula." Nang gabing iyon, nakaupo si Isabel sa rooftop ng dormitoryo, tumatawag kay Ginoong Santos. "Ginoo, kung patuloy nilang sasabihin na ginagamit kita para umangat, ano po ang dapat kong gawin?" Sa kabilang linya, tahimik si Ginoong Santos bago sumagot, "Nabubuhay ka ba sa pera ko?" "Hindi po. Nagtatrabaho po ako tuwing linggo para sa sarili kong gastos." "Nagloloko ka ba ng kahit sino?" "Hindi po." Ngumiti siya. "Kung ganoon, itaas mo ang iyong noo at mabuhay. Ang mga naninira ay mapapagod din, ngunit ang mga nabubuhay ng totoo ay mananatiling matatag." Hinigpitan ni Isabel ang telepono, tumango na parang nasa tabi lang niya si Ginoong Santos. Noong araw ng seminar, puno ang auditorium. Umakyat si Isabel sa entablado, walang papel, walang script. Ikinuwento niya ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang pagbagsak, at ang pagpapatawad mula sa lalaking habang buhay niyang pasasalamatan. Ikinuwento niya ang tungkol sa katapangan, hindi para labanan ang lahat, kundi para aminin ang pagkakamali at magpatuloy mabuhay ng may dignidad. Habang nagsasalita siya, tahimik ang buong auditorium. Nang yumuko siya para tapusin, narinig ang palakpakan, mahina noong una, ngunit lumakas. Isang estudyante ang tumayo, pagkatapos ay 2, 3, at lahat ay tumayo. Hindi dahil biktima siya, hindi dahil maganda siya, kundi dahil nabuhay siya bilang isang tunay na tao. Noong unang bahagi ng Marso, nang magsimulang luntian ang mga palayan sa Pampanga, bumalik si Ginoong Santos sa kanilang probinsya. Ganoon pa rin ang kanyang mabagal na lakad, simpleng damit, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may bagong liwanag, isang liwanag ng pag-unawa, pagpapatawad, at isang determinasyon na gumawa ng mas malaki pa sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
tinawag niya ang lahat ng kanyang mga kamag-anak, mga opisyal ng barangay, at ilang guro mula sa high school kung saan nag-aral si Isabel, para sa isang maliit na pagdiriwang. Walang karangyaan, walang media, tanging isang kahoy na plaka na may nakaukit na Handtam Scholarship Fund para sa mga kaluluwang hindi pinili kung saan sila ipinanganak. Ang Handtam ay pinagsamang pangalan ni Maria, ang yumaong asawa ni Ginoong Santos, at ang salitang Ikien, puso, na laging hinahangad ni Ginoong Santos. Noong araw na yon, nakasuot si Isabel ng puting barot saya, ang kanyang buhok ay nakatali, nakatayo sa tabi ni Ginoong Santos. Hindi siya nagsalita, tahimik lang na tumulong sa paghahanda ng tsaa at pag-aayos ng mga upuan. Nang si Ginoong Santos na ang magsalita, hindi siya nagbasa, hindi rin naghanda. Dahan-dahan siyang nagsalita, ako ay isang lalaking nagkaroon ng asawa, anak, pera, at katanyagan. Ngunit sa huli, naintindihan ko na ang pagkakaroon ng isang taong nagpapatawad sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Ngayon, ayokong pag-usapan si Isabel dahil pinatunayan na niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng gawa. Gusto ko lang ipaalam ang isang bagay. Inilabas niya ang isang folder. Ito ang mga papeles para sa paglipat ng 15% ng aking natitirang shares sa kumpanya na nagkakahalaga ng halos 140 milyong piso. Para itatag ang isang scholarship fund para sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante sa buong Pampanga. Bawat taon, pipili ang pondo ng 50 na pinakamahihirap na estudyante para suportahan ang kanilang buong tuition mula high school hanggang kolehiyo. Nagbulungan ang lahat, ang ilan ay natigilan, ang iba ay nagpunas ng luha. Isang kamag-anak mula sa panig ng kanyang asawa ang tumayo, Ginoong Santos, siguradong masaya si Maria sa kabilang buhay. Tumango si Ginoong Santos, nangingilid ang luha. Nang gabing iyon, magkatabi sina Isabel at Ginoong Santos sa kanilang bakuran. Maliwanag ang buwan, marahang umiihip ang hangin. Alam niyo po, sabi ni Isabel, dati po akong nainggit kay Ginang Maria, kahit hindi ko pa siya nakilala. Pero ngayon, iba na. Bakit iba na? Dahil kung hindi niyo po siya minahal ng ganoon kalalim, marahil hindi ko po natutunan kung paano magmahal ng walang hinihinging kapalit. Hindi ko po kailangan ng kahit ano mula sa inyo. Gusto ko lang pong maging bahagi ng ginagawa niyo. Tiningnan siya ni Ginoong Santos, uminit ang kanyang puso. Nagbago na talaga ang dalagang ito. Kung ganoon, ikaw na ang mamamahala sa unang batch ng scholarship. Dito sa atin sa Mabalacat, may halos 10 mahihirap na estudyante. Sa tingin ko, dapat tayong magsimula dito. Tumango si Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Agad siyang nagsimulang magtrabaho, nagplano, at sinuri ang kalagayan ng bawat pamilya. Kumuha ng litrato, nagsulat ng mga profile, para siyang bumalik sa kanyang pagkabata. Ang kaibahan lang, sa pagkakataong ito, hindi siya ang tumatanggap, kundi ang nagbibigay. Sa araw ng unang paggawad ng scholarship, nakasuot si Isabel ng puting polo at pantalon, nakatayo sa harap ng podium. Sabi niya, dati akong isang mahirap na dalaga, nagkamali, at halos malunod sa pangungutya ng iba. Ngunit ngayon, nakatayo ako rito hindi para ikwento ang nakaraan. Nakatayo ako rito para magsimula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay kasama ang ibang mga kabataan na aangat gamit ang kanilang sariling mga paa at puso. Tiningnan siya ng mga bata ng may paghanga. Isang batang babae, marumi ang mukha, ang nagtanong, ate, naging mahina ka rin po ba sa klase tulad ko? Niyakap siya ni Isabel, mas mahina pa ako. Pero okay lang yan. Ang pagiging mahina ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang sumuko na matuto. Nakaupo si Ginoong Santos sa likod, walang sinabi, pinapanood lang ang dalagang lumalago mula sa pagkasira, mula sa pagkakamali. At naintindihan niya, hindi siya nagkamali sa pagpili kay Isabel, hindi bilang asawa, hindi bilang kapalit, kundi bilang isang taong magpapatuloy sa kanyang adhikain na maging mabuti. At nang tila maayos na ang lahat, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang Santos Construction Materials, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Ginoong Santos sa loob ng halos 40 taon, ay sabay-sabay na ibinalita na nasa bingit ng pagkalugi. Ang mga malalaking kontrata ay natigil, at ilang proyekto sa Timog ay sinisiyasat dahil sa hinala ng financial misconduct mula pa noong nakaraang mga taon. Hindi lang iyon, bumagsak din ang presyo ng stocks ng kumpanya sa loob lamang ng 48 oras. Ang mga headline ay, 70 anyos na bilyonaryo, nahaharap sa krisis, pagkalugi o pagnanakaw. Sa Pampanga, muling sumiklab ang usapan. Sabi ko na nga ba?
Sino ba namang basta-basta maglilipat ng shares sa isang 18 taong gulang? Dati matalino, ngayon nagiging tanga dahil sa bata. Baka kasabwat pa niya ang iba para nakawan ang kumpanya. Umabot ang tsismis hanggang sa Universidad ni Isabel. Nagbulungan ng ilang estudyante, sigurado ka bang hindi paraan ng money laundering ang scholarship na yan? Narinig ko na siya na raw ang may hawak ng lahat ng ari-arian. Maging ang mga gurong sumuporta kay Isabel ay nagsimulang mag-alala. Isang guro ang nagpayo sa kanya, dapat siguro pansamantala kang iwasan muna ang publiko, hintayin nating luminaw ang lahat. Tumango lang si Isabel, mabigat ang kanyang puso, ngunit matatag pa rin. Samantala, si Ginoong Santos ay tila kalmado. Kahit sunod-sunod ang mga emergency meeting at tawag mula sa media, nanatili siyang mahinahon. Isang gabi, pagkatapos ng isang meeting, umuwi siya at nakita si Isabel na nakaupo sa labas, namumula ang mga mata. Sorry po, sabi niya, pakiramdam ko po pabigat ako. Umupo si Ginoong Santos, inabutan siya ng mainit na tsaa. Hindi ka pabigat. Akala ng mga tao, kapag tumatanda, kailangan lang nila ng kapayapaan. Pero ang totoo, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang pagkakaroon ng isang taong hindi ka iiwan kapag dumating ang bagyo. Hinigpitan ni Isabel ang kanyang kamay. Kahit gaano karami ang tumalikod, sapat na ang tiwala niya. 2 araw pagkatapos, sa isang biglaang press conference sa Cebu City, humarap si Ginoong Santos sa media. Nais kong linawin, ang lahat ng problema ngayon ay bunga ng mga pagkakamali sa pamamahala 5 taon na ang nakalipas, noong ako ay nasa gitna ng krisis dahil sa pagkamatay ng aking asawa. Totoo ang mga numerong iyon, ngunit hindi ko kailanman hinayaang mapunta ang kahit isang sentimo ng kumpanya sa maling kamay. Isang reporter ang nagtanong, paano naman po ang paglipat niyo ng 15% ng shares sa isang dalaga, dahil ba ito sa personal na dahilan? Sumagot siya, ang kanyang mga mata ay matalas, wala akong itinatago. Mahal ko siya, ngunit hindi para maging isang puppet. Hindi siya kasali sa pamamahala ng kumpanya. At sa lahat ng oras, ang pera mula sa scholarship fund ay may malinaw na records. Kung mayroon mang nagdududa, handa akong magpa-audit. Nanahimik ang lahat. Ilang araw pagkatapos, ibinalita na walang nakitang malubhang irregularidad na may kinalaman kay Isabel o sa scholarship fund. Isang kilalang pahayagan ang nag-publish ng isang artikulo, isang pag-ibig na pinagdudahan, at isang lalaking may sapat na katatagan para protektahan ang kanyang pinaniniwalaan. Nang gabing iyon, habang naghuhugas ng pinggan si Isabel, pumasok si Ginoong Santos at inilagay ang isang sobre sa mesa. Buksan mo. Sa loob ay isang dokumento na naglilipat ng buong pamamahala ng Han Tam Foundation kay Isabel, kasama ang isang sulat kamay, pinili kita hindi dahil perpekto ka, kundi dahil hindi ka tumakbo noong dumating ang bagyo. Niyakap siya ni Isabel, umiyak. Hindi dahil sa regalo, kundi dahil pagkatapos ng lahat ng paninira, may isang taong naniwala pa rin sa kanya. At ang tiwalang iyon, para sa kanya, ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Nagsimulang umihip ang hangin sa mga luntiang palayan ng Pampanga. Sa dating mansyon ni Ginoong Santos, na ngayon ay ginawa ng Han Tam Community Center, nagtitipon ang mga bata para mag-aral at maglaro. Ang tawanan ay maririnig tuwing hapon, na tila binubura ang lahat ng sakit at pagdududa. At sa isang sulok, nakaupo si Ginoong Santos sa kanyang paboritong bangko, may hawak na libro, paminsan-minsan ay tumitingin kay Isabel na nagtuturo ng kanta sa mga bata. Ang dalagang iyon, na minsang pinagdudahan ng buong lipunan, ay siya na ngayong nagbibigay ng inspirasyon sa ibang mahihirap na bata. Pagkatapos ng krisis sa pananalapi, gumawa si Ginoong Santos ng isang sorpresang desisyon, unti-unting ibenta ang kanyang mga shares, umalis sa kumpanya, at mamuhay ng payapa sa kanyang nalalabing buhay. Marami ang tumutol, ngunit naiintindihan niyang sapat na ang kanyang narating. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, gusto niyang gumawa ng isang bagay na magpapangiti sa kanyang yumaong asawa. Ang 3 palapag na bahay ay ginawang isang community center, at ang natirang bahagi ay ginawang mga libreng silid-aralan ni Isabel. Tuwing linggo, nag-aanyaya siya ng mga matatalinong estudyante at matagumpay na propesyonal para magturo at magbigay ng inspirasyon. Maraming bata sa kanilang lugar ang unang beses na nakahawak ng mikropono, unang beses na tumayo sa entablado ng walang takot. Sa mga mata ng mga batang iyon, nakikita ni Isabel ang kanyang sarili noon, nalilito, mahina, at naghahanap ng sandalan. Isang araw, umupo si Ginoong Santos sa harap ni Isabel, matagal ka nang kasama sa aking paglalakbay.
Naisip mo na bang huminto at opisyal na maging aking kabiyak? Namula si Isabelle, hindi sumagot, nagtimpla lang ng tsaa. Kinaumagahan, umalis siya papuntang Maynila. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik siya, may dalang 2 marriage license na puno na ng impormasyon, hinihintay na lang ang pirma. Tiningnan siya ni Ginoong Santos at natawa. Ang munting dalaga noon, ngayon ay siya na ang nag-aayos ng aming kasal. Hinawakan ni Isabelle ang kanyang kamay, para hindi na po kayo kailangang magpaliwanag sa iba. At para opisyal ko na po kayong maalagaan sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Simple lang ang kanilang kasal. Walang magarbong dekorasyon, walang mamahaling reception, tanging daan-daang bata mula sa scholarship fund, mga simpleng taganayon, at ilang matatagal na kaibigan. Walang magarang damit. Si Isabelle ay nakasuot ng puting barutsaya, may bulaklak na sampagita sa dibdib. Si Ginoong Santos naman ay nakaputing polo at khaki pants. Magkahawak kamay silang umakyat sa entablado. Ang talumpati ni Ginoong Santos ay maikli, salamat sa buhay dahil binigyan ako ng isa pang tagsibol. Isang huling tagsibol, ngunit hindi kailanman naging ganito kaningning. At si Isabelle, sa tabi niya, ay bumulong, hindi po ako perpekto, ngunit kayo lang po ang hindi sumuko sa akin. Nangangako po ako, sa bawat araw mula ngayon, mamumuhay ako ng karapat-dapat sa tiwalang iyon. Naluha ang mga bisita. May mga ngumiti, may mga pumalakpak. Sumigaw ang mga bata, kinasal na si Ate Isabelle at si Ginoong Santos. Nang lumubog na ang araw, magkatabi silang nakaupo. Natatakot ka pa ba sa sasabihin ng iba? Tanong niya. Umiling si Isabelle, ngumiti. Maaari silang magsabi ng 1,000 bagay, ngunit isa lang ang katotohanan, at iyon ay mahal ko po kayo. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahal din kita. Hindi dahil bata ka, kundi dahil dumaan ka sa impyerno, ngunit napanatili mo ang isang mabuting puso. Nagkatinginan sila, hindi na kailangan pang magsalita. Dahil pagkatapos ng lahat ng unos, magkahawak kamay pa rin sila. At kung minsan, ang pag-ibig ay hindi kailangang magsimula sa kabataan, sapat na itong magtapos sa kawalang hanggan. Ang kwentong tila nakakagulat na may lolo-apo na relasyon sa pagitan ng isang 70 anyos na bilyonaryo at isang 18 taong gulang, ay sa katunayan isang malalim na psikolohikal at makataong salaysay. Sa isang praktikal na panahon, madaling pagdudahan ang isang pag-ibig na may malaking agwat sa edad. Ngunit sina Ginoong Santos at Isabelle ay isang buhay na patunay na kapag ang isang tao ay nagbigay ng tiwala at pag-unawa, ang isa naman ay matututong lumago para maging karapat-dapat. Ang tunay na pag-ibig ay wala sa edad, estado, o opinyon ng iba, kundi sa kung kaya ninyong magkahawak kamay sa gitna ng bagyo. Si Isabelle, isang dalagang mula sa isang mahirap na probinsya, na minsang hindi naintindihan, binato ng putik, at tinawag na gold digger, ay ginamit ang kanyang lakas, kabaitan, at pagmamahal para lumabas sa liwanag. Hindi siya nagpaliwanag gamit ang salita, kundi sa gawa. At iyon ang nagpahanga sa mga tao. Huwag agad husgahan ang isang tao batay lang sa kwentong narinig mo. Huwag agad hatulan kung sino ang tama o mali kung hindi mo pa naranasan ang kanilang buhay. Ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa dami ng mga taong humahanga sa iyo, kundi kapag may isang taong nananatili sa iyong tabi kahit tinalikuran ka na ng buong mundo. Walang masyadong matanda para magmahal at walang masyadong bata para magmahal. Hangga't totoo ang pag-ibig na iyon, kaya nitong pagalingin kahit ang pinakamalalim na sugat.